Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Swoosh! 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 Mabilis na gumalaw ang dalawang figure ni Navi at Mateo, at ang kanilang bilis ay sukdulan. Pinanood ni Yoren ang kanyang mga mata hanggang sa masilaw siya, at isa-isang sunod-sunod na imahe ang naramdaman niya na nagpahilo sa kanyang buong pagkatao. Si Yoren ay isang tunay na asul na pantalon na seda. Bagamat mayroon siyang isang Mar-Eagle na kumpletong 2-star Fiend General Cultivation Realm, ang kanyang lakas ay lubhang kulang. Hindi kayang sabayan ang kanyang husay sa paningin ang bilis ng dalawang tao. May dalawang kuko si Navi sa kanyang palso. 100 kuko ang lumabas sa isang kisap mata. Pero sa bawat pagkakataon, nadadaanan nito si Mateo. Sa bawat pagkakataon, kulang ang kaunting iyon. Kuma mo ang mga kuko ni Mateo dito at doon, ngunit hindi siya mahawakan. Nabaliw si Navi dahil dito. Sus Mariosep, atake ka kung may kakayahan ka. Anong klaseng kakayahan ang maituturing na pag-iwas at pagtatago? Sa lugar ng pagsasanay, narinig ang ungol ni Navi. Ito ang sinabi mo. Mabilis na gumalaw ang figure ni Mateo, ngunit kalmado lang ang kanyang mga salita. Kalokohan, syempre sinabi ko yan. Kung may kakayahan ka, lumaban ka ng hayagan. Ikaw ba, na isang magandang bata, ay puro ilag lang ang alam mo? Galit na sigaw ni Navi. Paf! Isang matalas na espada ang direktang tumago sa ulo ni Navi, na siyang nagpadurog sa kanyang malademonyo na kaluluwa. Bigla ring natapos ang kanyang pag-ungol. Sa sandaling umatake ako, patay ka na, walang magawang sabi ni Mateo habang nakatingin sa bangkay ni Navi. Tanga! Nakapaglabas na ng 100 galaw at hindi man lang mahawakan ang sulok ng kanyang manggas, hindi pa rin niya namalayan ang pagkakaiba at gusto pa rin niya itong umatake. Talagang naghahanap ng kamatayan. Malamig na sanggal ni Dan York. Walang ekspresyong tanong ni Yoren, ano? Anong nangyari? Sa paningin niya, palaging pinipigilan ni Navi si Mateo. Bakit bigla na lang siyang nawala? Nagdilim ang ekspresyon ni Kurlan, may bahid ng pagkagulat na sumilay sa kanyang mga mata at malamig siyang sumangot, ngunit kalaunan ay tumahimik siya. Naging seryoso ang tingin ni Luigi at may bahid ng kalasinggan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang bawat galaw at tindig ni Mateo ay talagang napaka-cool. Guwapo, at ang lakas ay napakalakas pa nga, at wala talagang nakikitang anumang pagkukulang. Hindi rin niya inakalang ganoon pala kalakas ang lakas ni Mateo. Parang noong pinatay niya si Gordon, hindi ginamit ni Mateo ang buong lakas niya. Napakalakas ng batang ito. Mukhang minamaliit natin siyang lahat. Akala ko noong una ay siya ang pinakamahina sa tatlo, kaya hindi ko inaasahan na siya pala ang pinakamalakas. Isa lamang siyang middle stage 2-star Fiend General, talagang hindi ka panipaniwala. Ah! Anong ginagawa niya? Sa gitna ng hiyawan ng lahat, niyakap ni Mateo ang kanyang espada at dahan-daang umatras sa gilid ng bukid, at saka humanap ng isang sulok at natulog. Nag-away sina Lionel at Larvin, ngunit alam na nilang panalo si Mateo. Akala nila noong una ay makakatulong si Mateo. Sa huli, nang silipin nila ang kanilang mga peripheral, natuklasan nilang nakatulog pala si Mateo, at agad silang nagalit hanggang sa umusok ang usok mula sa lahat ng 7 butas. Punk! Dali, tumulong ka. Hoy, Source Knight, ayaw mo ba ng mga kayamanang yan? Nag-aalalang sumigaw ang dalawang tao. Ngunit ang sumagot sa kanila ay ang hilik ni Mateo. Nakatulog ba talaga ang lalaking ito? Dapat magkunwari. Hindi ba alam ng lalaking ito ang tinatawag na pag-una sa kabuuan? Kahit na may anumang sama ng loob, dapat din itong maayos pagkatapos manalo sa kalaban. Ang 2 taong natitira sa panig ni Yoren ay inakala noong una na susulitin ni Mateo ang pagkakataon at lalapit para tumulong. Sa huli, pumunta pa nga roon si Mateo at humilik ng malakas habang natutulog. Biglaan ang pagdating ng kaligayahan, na halos magdulot sa kanila ng matinding pagkabalisa. Grabe talaga ang panloob na alitan. Dahil dito, natural lang na hindi sila magiging ganoon katanga para hamanin si Mateo, pero gusto nilang tapusin ang dalawang ito sa harap nila sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, tiyak na mananalo sila sa 2-on-1.
Kaya naman, lalo silang naging matapang habang lumalaban, at nagpapatayan hanggang sa magkagulo sina Lionel at Larvin. Mabuti na lang at may lakas pa sina Lionel at Larvin. Matapos ang isang matinding labanan, muntik nang matalo ng dalawa ang kani-kanilang mga kalaban. Ang unang round ay talagang nilampasan ng may mga panganib. Nang matapos ito, sumabog si Lionel, lumapit kay Mateo na nag-aalab sa galit at sinigawan, "Bata, anong ibig sabihin yan? Malinaw na kaya nating tapusin ang kalaban ng napakabilis, pero malakas ang hilik mo habang natutulog." Iminulat ni Mateo ang dalawang mata na may antok at malabong sinabi, "Man. Tapos na. Pasensya na, nahuli ako sa tulog kahapon. Inaantok ako." Faff. Tawa ng tawa ang lahat. Ang dahilan na ito ay talagang napakasama. Isang two-star Fin General na may kapangyarihan, kahit hindi sila makatulog ng isang dekada, baliwala lang iyon. Pero sinabi ni Mateo na inaantok siya. Nakapangilabot ang mukha ni Lionel, halos mabaliw siya sa oras na ito. "Ikaw." Halos mabaliw na si Lionel. Tumayo si Mateo, humikab, at sinabing tila hindi pa rin kontento, "Ha? Walang humahanap sa akin, kaya ba nanalo tayo?" Ah! Talagang napakalakas ng kalakasan ng dalawang senior, hinahangaan ni Source Knight. Ang laban sa likuran ay kailangan pa ring umasa sa inyong dalawa. Habang sinasabi niya, pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at nagpakita ng mapagpakumbabang tingin, direktang ikinagalit ng dalawang tao hanggang sa halos samuka na sila ng dugo. Kiniliti si Luigi sa nakakatawang itsura ni Mateo hanggang sa nanginginig ito sa kakatawa. Ang mga lalaking may lahing demonyo ay pawang matatapang at walang pinipili, sumisigaw tungkol sa pagpatay sa bawat pagkakataon. Ilan ang may mahusay na pagkamapagpatawa tulad ni Mateo. Guwapo, bata, malakas ang pangangatawan, at nakakatawa pa. Ang lalaking iyon ay sadyang may nakamamatay na pagkahumaling sa mga babaeng may lahing demonyo. Hindi lang si Luigi, kundi pati na rin si Hilde na nakatitig kay Mateo ay labis na lasing. Pagkatapos ng isang komedya, pagkakataon na naman ng ibang mga koponan ang makipagkompetensya. Totoo nga, ang lakas ng koponan ni Kerlan ay napakalakas, na tinapos ang kalaban na halos kasing dali ng pag-alis ng alikabok. Nanalo rin ang grupo ni Dan York laban sa grupo ni Hilda, at nakakuha ng pwesto sa semifinals. Habang tinalo rin ng grupo ni Yufan ang grupo ng pamilya Mo, at nakakuha ng top 4 na pwesto. Sa ganitong paraan, ang pamilya Fan ay nakakuha ng 2 pwesto, habang ang pamilya Mo ay direktang natanggal. Sa bunutan ng loto na ito, ang magkapatid na Fan family ay talagang nailagay sa iisang grupo. Sabi ni Luigi ng mayabang, "Kuya, hindi ba't sinabi mong hindi magaling ang mga tauhan ko? Ngayon, maglalaban kaming magkakapatid." Tungkol sa lakas ni Mateo, labis din na namangha si Yufan. Noon lang niya nalaman na tila mali talaga ang pagkakaintindi niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngayong Source Knight, hindi lang siya mukhang mukha, malakas pa ang dating niya. Malamang na mali ang argumento na umaasa lang sa hitsura para makuha ang kanyang posisyon. "Hey, kung gayon tayong magkakapatid ay maglalaban. Ako na muna ang magsasabi, hindi madali ang lahat. Nakakaakit ang mga bagay na ito, kahit pag gawing madali ko pa, hindi rin sila papayag," natatawang sabi ni Yufan. Ngumiti si Luigi at sinabing, "Hindi rin ako magpapakahirap." Ang unang koponan na naglaban sa round na ito ay ang koponan ni Kerlan at ang koponan ni Dan York. Matapos ang isang matinding labanan, ang koponan pa rin ni Kerlan ang nanalo. Sa isang labanang iyon, ang pinakamasubok dito ay ang balanse ng lakas ng 3 tao. Malinaw na matatag ang lakas ng grupo ni Kerlan na binubuo ng 3 hanggang sa natakot ang mga tao. Ang bentahe ng City Lord Manor ay hindi maaaring maihambing sa iba pang 3 pamilya. Nang naglalaban ang 2 pang koponan, hinailan ni Larvin si Lionel sa isang tabi at sinabi sa mahinang boses, "Sa round na ito, kung maglalakas loob pa rin siyang matulog, diretso nating aaminin ang pagkatalo. Hindi ba't niloko tayo ng batang ito? Sa pagkakataong ito, niloko rin natin siya. Hindi mababait na tao ang 3 iyon, Young Master Yufan. Alinman sa dalawa, hindi rin tayo maaaring manalo. Kung matalino ang batang ito, marahil ay may pag-asa pa tayong manalo." Tumanggaw si Lionel at sinabing, "Sige, gawin mo na lang yan." 1482. Sa panig ni Yufan, ang nangunguna ay tinatawag na Ruby. Siya mismo ang kalaban ni Mateo.
Gayunpaman, nasaksihan ni Ruby na ito ang mga pamamaraan ni Mateo at malinaw na labis siyang nag-aalala sa kanya. Mahusay ang kakayahan ni Brother Source Knight. Hinahangaan ito ni Ruby. Gayunpaman, masyadong mahina sina Lionel at Larvin, hindi nila kayang manalo sa Starshine. Bakit hindi mo aminin ang pagkatalo, ang 8 kayamanang nakuha mo, paghahatian namin kayo ng 2, paano? Tumingin si Ruby kay Mateo at sinabi. Nagbago ang ekspresyon ng 2 taong sina Lionel at Larvin at sinabi nila sa isang seryosong boses, Ruby, ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sinabi ni Ruby, lahat tayo ay kabilang sa ating mga pamilya at alam nila ang ating mga pinagmulan. Kahit na umasa pa kayo kay Brother Source Knight para manalo sa atin, hindi rin posible na maging Starshine, ang kalaban ng kanilang grupo. Mas mabuting aminin na lang natin ang pagkatalo. Nagalit si Lionel kay Ruby hanggang sa mabulunan siya at sinabing may malamig na sanggal, hindi tayo maaaring manalo, ibig sabihin ba nito ay maaari kayong 3 na manalo? Sabi ni Ruby, sa totoo lang, walang kasiguraduhan. Pero, mas malaki ang tsansa kaysa sa inyong 3, di ba? Sina Lionel at Larvin, 2 taong parehong may mapanglo na mukha, at labis na ayaw sa kanilang mga puso. Pero alam din nila na tama ang sinabi ni Ruby. Sa 2 laban, sina Starshine at ang iba pa, ang 3 sa kanilang lakas ay talagang hindi kapantay ng iba. Nakakatakot at matatag. Hindi kayo maaaring manalo. Mas mabuting ako na lang mag-isa, malamig na sabi ni Mateo ng mga sandaling iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Ruby, ngunit sina Lionel at Larvin, 2 tao, ay nagpakita ng matinding tuwa. Simulan na. Malamig na sabi ni Mateo. Nagdilim ang ekspresyon ni Ruby, isang kamaong bakal ang umatake ng may malakas na kalabog. Sa sandaling umatake siya, kaya nitong wasakin ang mga bundok at baligtarin ang mga dagat. Ang lakas ng Ruby na ito ay hindi talaga maihahambing sa 2 taong sina Lionel at Larvin. Kung tungkol naman sa Navi na iyon, mas mababa pa ang antas niya. Sa pagtatasa pa lang ni Mateo, ang lakas ng Lionel na ito ay hindi na mas mababa kaysa sa Tyler noon. Kung ikukumpara, si Tyler ay lubhang mahina. Kung tutuusin, itong Ruby ay isa lamang Grand Completion 2 star, ngunit si Tyler ay isang half-step origin deity. Ang pag-unawa sa mga konsepto ni Ruby ay napakalakas. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay napakayaman din. Nakasuot siya ng isang malalim na guwantes na gawa sa banal na artifact, at ang isang pares ng mga kamaong bakal ay pantay na kapantay ni Mateo. Gayunpaman, ang kasalukuyang Mateo ay hindi na ang Mateo noon. Kung makakaharap niya si Tyler ngayon, hindi na niya kailangang umasa sa lakas ng ibang tao. Siya lang ay sapat na. Makapangyarihan si Tyler, ngunit makapangyarihan din iyon sa Warmstone Capital City. Sa lahat ng mga martial artist na may parehong rango sa Heavenly Eagle Imperial City, napakarami ng mga mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Naranasan ni Mateo ang pagpapagaan ng loob ng Death Cultivation Space, at lumalaban sa mga likas na ugali na lumalago sa bawat araw na lumilipez. Ang ganitong antas ni Ruby ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Hoy! Sus Mariosep! Ang Evil Extermination Sword ay parang isang multo na dumarating sa harap ni Ruby. 1 pulgada pa at maituturing nang wala na ang buhay ni Ruby. Aaminin nating lahat ang pagkatalo, sarili nating mga tao lang tayo. Magiging hindi maganda kung may mga buhay na mawawala, malamig na sabi ni Mateo. Malinaw na hindi inaasahan ng 2 pa na natalo ng ganito kabila si Ruby. Iniisip pa rin nila na talunin sina Lionel at Larvin sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay palibutan at supulan si Mateo. Pero hindi sila binigyan ni Mateo ng pagkakataon. Sa oras na ito, tumigil ang 2 pang grupo. Sabi ni Mateo, isang pagkakataon lang ang ibibigay ko. Kung gusto mo pa ring magpatuloy, hindi ako magpapakita ng awa. Nang maramdaman ang matalas na dulo ng kanyang ilong, pinagpawisan ng malamig si Ruby sa buong katawan. Inaamin kong talo ako. Labag sa loob na sabi ni Ruby. Sandali na kumurap ang mukha ng 2 pang tao, ngunit sa huli ay inamin pa rin ang pagkatalo. Ganito lang, nakapasok ang grupo ni Mateo sa finals nang walang naitalang kahit isang patak ng dugo. Nagpakita sina Lionel at Larvin ng matinding tuwa sa kanilang mga mukha. Isang hakbang na lang ang layo nila sa 8 kayamanang iyon. Paanong hindi alam ni Mateo ang ekspresyon ng 2 taong ito?
Malamig lang ang ngumisi niya sa sarili. Sa mundong ito, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang pagiging makapangyarihan ng kalaban, kundi ang labis na pagpapahalaga sa sarili mong kakayahan. Bagamat mabuti ang mga kayamanan, kailangan din ng buhay para makuha ito. Tiningnan ni Kurlan ang eksenang ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakapangit. Tinawag niya si Starshine sa tabi niya at mahinang nagtanong, hindi ko inaasahan na ang punk na ito ay isang karakter na gumaganap bilang isang manloloko para makahuli ng manloloko. Napanood mo na ang mga laban niya, kaya ano ang nararamdaman mo? Sabi ni Starshine, sa tingin ko, nagtitimpi pa rin ang batang ito kapag nakikipag-ugnayan kay Ruby. Kumunat ang noo ni Kurlan at sinabing, kung gayon, may tiwala ka ba na mapanalunan siya? Ngumiti si Starshine at sinabing, kamahalan, huwag kayong mag-alala, nagpigil siya. Pero paanong hindi nagpigil si Starshine? Isa pa, ito ay isang labanan na binubuo ng 3 tao. Huyan at Huluo, ang lakas ng magkapatid ay mas malakas kaysa sa 2 iyon. Sa huling laban, tiyak na mananalo tayo. Pagkarinig sa mga salitang may kumpiyansa ni Starshine, sa wakas ay nagpakita ng ngiti si Kurlan at sinabing, hindi lang basta ang tagumpay ang kunin, kundi pati na rin ang buhay niya. Napaisip si Starshine at sinabing, napakabilis ng teknik ng paggalaw ng punk na ito, medyo mahirap. Pero, gagawin ni Starshine ang lahat ng makakaya ko. Noon lamang ngumiti si Kurlan sa kasiyahan. Sa kahon sa gilid na ito, tiningnan ni Luigi si Yufan ng may pagmamalaki at sinabing, kumusta na? Gusto mo pa bang magpadala ng mga eksperto rito? Hehe. Walang magawang sabi ni Yufan, sige, kahanga-hanga ka, ha? Pero saan mo nakita ang batang ito? Masyadong malakas ang taong ito. Ngumiti si Luigi at sinabing, nabangga sa kalsada. Umikot ang mga mata ni Yufan, pero sinabi niya, medyo malakas ang lalaking ito. Kaya pa niyang makipag-showdown sa Starshine na yan. Sayang lang at masyadong mahina ang dalawa. Malamang na puno ng malungkot na posibilidad ang huling round na ito. Pero walang pakialam na sinabi ni Luigi, napakasaya ko na kahit ganito lang ang laban ko. Hindi na mahalaga kung mananalo o hindi sa huling round. Mabuti na lang at nabigyan na sila ng hustisya ng fan family. Tumanggaw si Yufan, pakiramdam niya ay may katuturan din ang mga sinabi ni Luigi. Ang mga mapagkukunan ng City Lord Manor ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa iba pang 3 pamilya. Hindi naman makatarungan ang pagkatalo sa kanila. Sa huling round, parehong partido ang lumabas sa entablado. Ngumisi si Starshine ng nakakapangilabot at sinabing, bata, ang lakas mo ay napakalakas. Bakit hindi ngayong round, lumaban tayo hanggang sa gusto natin, ano sa tingin mo? Malamig na sabi ni Mateo, paano namin ito masisiyahan? Sabi ni Starshine, noong huling round, baguhin natin ng kaunti ang mga patakaran, bawal ang magkusa na sumuko. Tanging ang mamatay sa labanan at mapatamba palabas ng ring ang makakaalis. Ano sa palagay mo? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, wala akong pagtutol. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lionel at Larvin, malinaw na may balak silang umatras. Ang pagiging mahilig sa digmaan ng lahing demonyo ay hindi nangangahulugang hindi sila takot sa kamatayan. Alam na alam nilang hindi nila kayang tapatan ang kalaban at gusto pa ring lumaban hanggang kamatayan, kaya hindi rin sila mga hanggal. Ayon sa mga patakaran ng Starshine, ang panganib ng labanan ay lubos na tataas. Sumulyap si Starshine sa kanila at may paghamak na sinabi, kung hindi kayo maglalakas loob, aminin na lang ninyo agad ang pagkatalo. Ang 8 kayamanang ito ay magiging atin. Hey! Ang Black Jade Profound Spirit Ointment na iyan, matagal ko nang hiniling sa kanyang kamahalan at hindi niya ito matiis na ibigay sa akin. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lionel at Larvin. Sa wakas, nagngingit-ngit pa rin sila at sinabing, magbago ka na, sino ang natatakutan nino? Tungkol sa lakas ni Huyan at Huluo, matagal na nilang pinagmamasdan mula sa gilid. Bagamat mas malakas kaysa sa kanila, hindi rin ito kalakas hanggang sa punto na hindi na sila makatakas. Kung hindi sila mananalo, sapat na ang diretsyong paglabas ng ring. Haha, magaling, lakas ng loob. Tumawa ng malakas si Starshine nang marinig niya. Pero nagbago ang ekspresyon ni Luigi. Nakaamoy siya ng kaunting balak at nagsalita, hindi pwede.
Ngunit ngumiti si Kurlan at sinabing, Luigi, ang kanilang dalawang partido, ang isa ay handang lumaban, ang isa naman ay handang magdusa. Huwag tayong makialam. O wala ka bang tiwala sa sarili mong mga bantay sa bahay at pakiramdam mo ay wala man lang silang pagkakataong makatakas? 1483. 1483 Phantom Kill. Naayos na ang bagay na ito ng ganito. Nagsimula na ang labanan. Oy! Sus Mariosep. Isang itim na bakal na pamalo ang tumama sa ulo ni Mateo nang halos walang anumang tunog ng sipol sa hangin. Napakabilis. Talagang itinago ni Starshine ang kanyang lakas. Hindi, sandali. Itinago nilang tatlo ang kanilang mga kalakasan. Ang napakalakas na itim na metal na baras ay parang brasong nagdidirekta sa mga daliri sa mga kamay ni Starshine. Sa sandaling umatake siya, talagang nayanig ang mundo. Ibang-iba ang konsepto nito kumpara sa performance niya kanina. Kahit bilis, lakas, o pag-unawa sa batas, ibang-iba ang antas nito. Hindi lang si Starshine, kundi pati na rin ang magkapatid na sina Huyan at Huluo. Sa sandaling kumilos sila, nalock nila sina Lionel at Larvin. Gayunpaman, walang dadang ang lakas ni Starshine ang pinakamalakas sa kanilang tatlo. Ang hampas na ito ng pamalo, kung kalaban niya ito ngayon lang, malamang ay kaya niya itong pasabugan sa isang galaw lang. Ang mga kalaban noon, bawat isa sa kanila ay may natitirang takot sa oras na ito. Mabuti na lang at si Mateo ang target ni Starshine. Kung hindi, matagal na sana silang napahagulgol ng mga oras na ito. Bahagyang kumerba ang mga sulok ng bibig ni Mateo at nagpakita siya ng isang mapang-uyam na ngiti. Hindi siya umatras kundi sumulong, at biglang sumulpat ang kanyang pigire. Clank! Isang malinaw na tunog ang kumalat. Ang dulo ng espada ni Mateo ay tumama ng tumpak sa metal na pamalo, na siyang nagtanggal sa metal na pamalo. Isang pag-agos ng puwersa ng panginginig ang dumaloy mula sa dulo ng pamalo. Naramdaman na lang ni Starshine ang pamamanhid ng kanyang braso, halos madulas ang bakal na pamalo mula sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, labis na nagulat si Starshine sa kanyang puso. Mukhang simple lang ang espadang ito, pero sa totoo lang, napakahirap pala nito. Nakaharap na niya ang ilang mga taong gumagamit ng mga espada noon at ngayon lang niya nakitang gumanti sa kanya gamit ang ganitong uri ng pamamaraan. Dalawang daliri lang ang kapal ng metal rod. Bukod pa rito, bilog ang katawan ng rod. Sa ganitong kabilas na sitwasyon, anong klaseng visual acuity at control ang kailangan para matamaan ang metal rod? Kung may kahit kaunting pagkakamali, isang pamalo ang tatama at ang resulta ay pagkamatay, at ang daw ng isang tao ay maglalaho. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Kalantang. 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 Isang sunod-sunod na tunog ng pagbangga ng metal ang narinig. Sa isang iglap, nagpalitan ng dalawang tao ng ilang dosenang galaw at talagang pantay ang naging resulta. Natulala sa gulat ang mga bantay sa bahay. Talagang itinago rin ng Source Knight na ito ang kanyang lakas. Ang isang simpleng 2-star Fiend General na nasa gitnang antas ay kayang-kaya talagang gumanap ng ganito kataas. Nakakatakot talaga. Paano ba nakapag-cultivate ang batang ito? Malinaw na hindi malakas ang lakas, pero napakalakas ng combat power. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagtiis pa sina Lionel at Larvin. Sa ilalim ng malakas na presyon ni Huyan at Huluo, tanging ang kakayahang sumagwan lamang ang mayroon ang dalawa at wala ng lakas na gumanti. Sa pagkakataong ito lamang nila napagtanto kung bakit iminumungkahi ni Starshine ang panuntunang iyon. Noong gusto na nilang tumakas ngayon, hindi na nila magawa. Aaminin ko. Aaminin ko. Nagmamakaawa ako sa iyo, pakawalan mo ako. Sigaw ni Lionel. Ngumisi si Huyan ng nakakapangilabot at sinabing, hey, walang silbi yan, mamatay ka na. Power! Isang bakal na unang suntok ni Huyan ang direktang nagpadurog kay Lionel at naging isang piraso ng karne. Kasabay nito, si Larvin ay napatay din ni Huluo. Dahil dito, lubhang nagbago ang sitwasyon. Sa larangan ng pagsasanay, agad itong naging sitwasyon ng tatlo laban sa isa. Sina Starshine, Huyan, Huluo, tatlong tao, ay bumuo ng isang tatsulok, pinalibutan si Mateo sa gitna, pinuputol ang lahat kanyang mga ruta sa pagtakas. Hey, hindi mo inaasahan yun, di ba?
Iniisip pa rin ng dalawang hanggal na yun na swertehin sila, akala nila makakatakas sila ng buhay. Sa totoo lang, ang target natin simula pa lang ay ikaw. Ngayon, 3-on-1 na tayo, tingnan mo kung saan ka tatakbo. Tumawa ng malakas si Starshine at sinabing. Tiningnan siya ni Mateo na parang tanga at walang pakialam na sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na tatakbo ako? Hey, Bastos, gusto mo pa bang magpanggap na matapang? Mag-isa ka lang at gusto mo pa ring harapin kaming tatlo. Malamig na tumawa si Huyan. Ikaw na hanggal na labis na nagpapahalaga sa sarili niyang lakas, iniisip mo ba talaga na wala kang talo? Pangungot siya ni Huluo. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi kayang makipag-usap ng matagal sa mga hanggal. Humph! Kampante kang hanggal na maganda ang pakiramdam sa sarili. Sa tingin mo ba talaga ay kaya mong hamanin ang langit? Hahayaan kitang tingnan ang tunay kong lakas. Sabi ni Starshine ng may malamig na ngiti. Pandemonium ng mga demonyo at halimaw. Sumigaw si Starshine na may kasamang hindi mabilang na imahe ng rod na bumabati kay Mateo. Ito na ang kapangyarihan ng mga batas ng ikatlong patong na langit ni Rod daw. Halos kaya nitong lampasan ang mga nasa parehong ranggo. Ngayon, ang paggamit nito para harapin ang isang middle level na 2-star Fiend General ay masasabing labis na. Kasabay nito, sabay ding kumilos sina Huyan at Huluo, dalawang tao. Sandaling binaligtad ng marahas na alon ng espiritual na enerhiya ang larangan ng pagsasanay. Si Mateo ay kasing hina ng isang maliit na bangkang desagwan sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng tatlong tao. Nang makita ni Kurlan ang eksenang ito, isang bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Hindi niya naramdaman na makakaligtas si Mateo sa ilalim ng atake ng tatlong taong ito. Hey! Aking mabait na nakababatang kapatid, sa susunod, hahanapan ka ni Kuya ng magaling na kaibigan sa susunod. Nahawakan ng lalaking ito ang aking reverse scale, kaya dapat ko siyang patayin. Tumingin si Kurlan kay Luigin at sinabi niya sa seryosong boses. Nang makita ang kinakabahang anyo ni Luigin, isang bahid ng tuwa ang sumilay sa puso ni Kurlan. Palagi niyang binibigyang pansin si Luigin. Sa simula, natuklasan niya na tila mali talaga ang pagkakaintindi niya kay Luigin. Pero kalaunan, ang tingin ni Luigin kay Mateo ay lalong nahumaling. Dahil dito, pakiramdam niya ay mababaril niya ang sarili niyang paa. Kaya, dapat mamatay si Mateo. Sabi ni Hilden ang may walang pakialam na tingin, ayos lang ako. Sa halip nandoon si Luigin, kaya malamang hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Nandilim ang mukha ni Kurlan at sinabi niya, unti-unting maglalaho ang bagay na ito sa hinaharap. Pero kung buhay pa ang batang iyon, iyon ang pinakamalaking banta. Sa oras na ito, sabay-sabay na inilunsad ang mga pag-atake ng tatlong tao sa Starshine. Putok! 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 Hindi mabilang na mga atake ang tumama sa kinatatayuan ni Mateo, halos winasak ang rehiyong iyon ng kalawakan. Malalakas na alon ang umalangaw-ngaw mula sa hanay ng mga sundalo, dahilan para makaramdam ang lahat ng matinding pagkabigla. Isa itong tunay na eksperto. Masyadong malakas. Tapos na. Sa laki ng atakeng ito, kahit ang isang half-step Fiend Commander ay malamang hindi rin kayang harangan, di ba? Si Source Knight ay talagang patay na patay. Hindi niya talaga maramdaman ang kanyang mga pag-alon-alon. Kawawa naman ang isang henyo, sino ang nag-utos sa kanya na saktan ang kamahalan na si Kurlan. Isang alon ng pakikiramay ang nagmula sa lahat ng mga gwardya sa bahay. Walang dadang isang henyo ang Source Knight na ito. Nakakalungkot na hindi niya alam kung paano timbangin at isasaalang-alang ang sitwasyon na ikinagalit ng makapangyarihang kamahalan na si Kurlan. Ang kamatayan ay isang bagay din na naaayon sa inaasahan. Tumingin si Kurlan sa lugar ng pagsasanay habang may ulap ng usok na lumulutang sa ibabaw nito, at may bahid ng ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit sa oras na ito, isang boses ang narinig ng lahat na parang boses na nagmumula sa impyerno. Hinahabol si Buwan. Phantom kill. Naging seryoso ang tingin ni Starshine na nagpapakita ng pagkamangha. Pu. Pero wala pa siyang oras para mabigla at wala na siyang malay. Sunod-sunod na sumipol ang umalangaw-ngaw sa lugar ng pagsasanay.
Pagkatapos ay sumabog ang tatlong katawan ng tao sa Starshine. Dahan daw ang lumitaw ang katawan ni Mateo, nakatayo pa rin sa lugar na parang hindi siya gumalaw. Hindi naman nasaktan si Mateo. Mapatla lang ang kutis niya, at nawala rin ng husto ang enerhiya ng demonyo sa katawan niya. Ngunit ang kanyang mga kalaban ay mas patay na kaysa patay na. Anong nangyari ngayon lang? Nakita niyo ba? Hindi. Wala akong nakita. Bilis. Napakabilis. Ang bilis naman ng sword art. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng lahat, hindi nila lubos na maintindihan ang nangyari. Dahan daw ang lumabas si Mateo sa larangan ng pagsasanay, lumapit kay Kurlan, at sinabing may bahagyang ngiti, "Maraming salamat sa gantimpala ng kamahalan, Kurlan." 1484. Malungkot ang ekspresyon ni Kurlan hanggang sa halos tumulo na ito ng tubig. Tahimik ang iba na parang mga sikada sa taglamig. Hindi pinansin ni Mateo ang pagpatay sa Starshine ng tatlong tao, gusto pa rin niyang lumapit kay Kurlan para sampelan ito. Ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay ay talagang nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao dahil sa pagkabalisa at takot. Kunin mo na, ito ang nararapat sa iyo. Sa ilang salitang ito, halos mailabas ito ni Kurlan mula sa mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Bahagyang ngumiti si Mateo, kinuha lahat ang 8 kayamanan. Kung may ganitong magandang bagay sa susunod, hindi dapat kalimutan ni kamahalan Kurlan ang Source Knight. Ngumiti si Mateo at sinabi. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Kurlan, naglantad ng malamig na liwanag habang nagngangalit ang mga ngipin sa puot at sinabing, "Relax ka lang, siguradong hindi kita makakalimutan." Natuklasan ni Luigi na medyo nanigas ang paligid. Tumayo siya at sinabing may nakakailang na ngiti, "Maraming salamat sa bukas palad na pagtanggap ng kamahalan, Kurlan. Aalis muna kami." Isang pagtitipon na nauwi sa sama ng loob. Pero walang pakialam si Mateo. Bumalik siyang puno ng karga. Ang 8 kayamanang ito ay tunay ngang mayroong maraming magagandang bagay. Pagkatapos umalis ng lahat, ngumiti si Hilde kay Kurlan at sinabing, "Sa loob ng Capone Capital City na ito, napakatagal na mula nang walang sino man ang makapagpapahirap sa iyo ng ganito kalaking kawalan." Hehe. Ang Source Knight na ito ay talagang interesante. Sinabi ni Kurlan ng may seryosong mukha, "Dahil sa pag-udyok sa akin, patay na siya. Pumunta ka agad sa Blood Yama Hall para mag-issue ng misyon. Mag-post ng gantimpala na 30 milyong low-grade Fiend Essence Stones. Gusto ko ang ulo niya." Ngumiti si Hilda at sinabing, "Talagang mataas ang tingin mo sa kanya." Ang pagpatay sa isang ordinaryong middle level na 2-star Fiend General ay kailangan lang ng 3 milyon pero nagdagdag ka ng 10 beses. Mas mahal pa kaysa sa isang malaking halaga ng 2-star Fiend General. Humph! Isa ba siyang ordinaryong middle level na 2-star Fiend General? Malamig na sanggal ni Kurlan. Pagbalik sa pamilyang Fan, muling pumasok si Mateo sa isang estado ng pag-iisa, at sinimulan niyang uminom ng Black Jade Profound Spirit Ointment. Matagal nang natigil ang 9 transformations golden body ni Mateo sa unang transformation at patuloy na nabibigong makalusot. Tungkol sa tagumpay ng body refinement, mas mahigpit ang pangangailangan para sa mga mapagkukunan. Ang mga ordinaryong gamot na may espiritu ay hindi maaaring magkaroon ng epekto. 9 na transformasyon, gininto ang katawan, bawat transformasyon ay mas mahirap kaysa sa nauna. Mula sa unang transformasyon hanggang sa pangalawang transformasyon, ang kahirapan ay mas mahirap ng maraming beses kaysa sa pagtawid mula sa Grotto Profound Deity Realm patungo sa Heaven Glimpse Deity Realm. Hindi kayang tanggapin ng mga ordinaryong tao ang ganitong uri ng nakakatakot na pagkonsumo ng mapagkukunan. Kung hindi dahil kay Mateo na nakakuha ng 1 transformation profound gold pill dati, kahit ang grand completion first transformation ay napakahirap makamit. Ang Black Jade Profound Spirit Ointment na ito ay isang gamot na pampaganda ng katawan. Sa loob ay hinaluan ng maraming napakabihirang materyales para sa pagpapaganda ng katawan. Isa itong napakahalagang kayamanan. Para mapatay si Mateo, gumamit din si Kurlan ng puhunan para sa kanyang dugo. Hindi niya inaasahan na nalampasan ni Mateo ang lahat ng paghihirap sa kanyang paglalakbay. Sa huli, nakuha rin ito ni Mateo mismo.
Pantay na ipinahid ni Mateo ang Black Jade Profound Spirit Ointment sa kanyang katawan at sinimulang gamitin ang kanyang kakayahan para masipsip ang lakas ng pagpapagaling. Hindi nagtagal, isang malakas na pakiramdam ng paghapdi ang lumabas sa katawan ni Mateo. Kasabay ng paglipas ng panahon, ang nakakapasong pakiramdam ay lalong lumalakas. Ang bawat tagumpay sa pagpipino ng katawan ay isang napakahirap na proseso. Isang sakuna lamang at ang isa ay mahuhulog pa sa sitwasyon ng walang hanggang kapahamakan. Noon, nang pilit na ininom ni Mateo ang Tiger Dragon Creation Pill, ang pakiramdam na sana'y patay na siya ay malinaw pa rin sa kanyang isipan hanggang sa ngayon. Ngayon, ang ganitong uri ng sakit ay nawala na ng saysay kumpara sa panahong iyon. Pagkalipas ng kalahating buwan, matapos mapaglabanan ni Mateo ang sunod-sunod na alon ng kaligayahan, sa wakas ay narating na niya ang pangalawang transformasyon ng 9 Transformations Golden Body. Nag-iwan ang katawan ni Mateo ng isang tambak ng mabahong itim na putik. Iyon ang mga duming nakuha mula sa kanyang katawan pagkatapos niyang makumplito ang pangalawang pagbabago. Sa oras na ito, ang katawan ni Mateo ay naglabas ng mga sinag ng gininto ang liwanag. Kung ikukumpara sa unang pagbabago, ito ay mas maliwanag. Sa wakas ay nakalusot na. Simula nang mag-cultivate sa deity realm, ang pag-unlad ng body refinement ay lalong bumagal. Ngayon, tuluyan na itong itinapon sa likod ng Divine Essence realm. Reklamo ni Mateo. Ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art na iyong nililinang ay unti-unting sumasalungat sa kapangyarihan ng bloodline sa loob ng iyong katawan. Ang pamamaraang ito ng cultivation ay may labis na depensa at kakulangan ng opensa. Nilalabag nito ang malupit na kapangyarihan ng bloodline ng lahi ng dragon na Heavenly daw. Ang taong nagbigay sa iyo ng pamamaraan ng cultivation ay isang hanggal. Malungkot na sabi ni Dustless. Achoo! 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 Sa Immortal Grove World, 3 beses na bumahing si Sky Distant at nagtatakang nagsalita, mayroon kayang taong nagsasalita ng masama tungkol sa akin sa likuran ko. Bakit ako bumahing ng malakas? Napangiti ng mapait si Mateo at sinabing, pero bukod sa pamamaraang ito ng cultivation, wala rin akong alam na ibang paraan ng cultivation para sa body refinement. Hindi may kikaila, malaki ang naitulong ng Black Tortoise Treasure Body Divine Art kay Mateo noon. Kung hindi dahil sa Black Tortoise Treasure Body Divine Art, hindi niya kayang lampasan ang Spatial Storm. Ngunit ngayon, ang pamamaraang ito ng paglilinang ay unti-unting naghihigpit sa kanyang paglilinang. Ang pamamaraan ng paglilinang ay hindi nakasalalay sa kapangyarihan, kundi sa pagiging tugma sa sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit iginiit ni Mateo na lumikha ng isang paraan ng paglilinang na pagmamay-ari niya. Ngumiti si Dustless at sinabing, ang lahi ng dragon ay may sariling paraan ng paglilinang sa katawan. Nakarating ka na sa pangalawang transformation golden body. Malamang, matututunan mo ito. Natigilan si Mateo. Biglang kumulog ang kanyang ulo, at ang kanyang kamalayan ay nahila sa ibang espasyo. Umungol. Isang umungal na dragon ang umalangaw-ngaw. Isang asul na multo ng dragon ang walang tigil na umikot sa paligid ni Mateo. Sa wakas, lumubog ito sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Nang muling imulat ni Mateo ang kanyang mga mata, napagtanto niyang maraming bagong impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan, na nagpapakita ng matinding kaligayahan sa kanyang mukha. Ang tagal kong naghintay, sa wakas ay nagising na rin sa pangalawang pagkakataon. Hahaha. Ikalawang antas ng Tyrant Dragon Regeneration Art, ikalawang antas ng Voice of the Dragon God, Universe Dragon Claw, Heavenly Dragon Dharma Body. Sa pangalawang paggising ko, nakakuha talaga ako ng ilang magagandang bagay. Tuwang-tuwa na sabi ni Mateo. Sa pangalawang paggising na ito, naunawaan ni Mateo ang 4 na makapangyarihang paraan ng paglilinang ng lahi ng dragon ng sabay-sabay. Hindi na nagkokomento tungkol sa Tyrant Dragon Regeneration Art, pagkatapos niyang makaabot sa ikalawang antas, ang kanyang kakayahang makabawi ay tataas pa ng isa pang antas. Ang tinig ng Diyos ng Dragon ay isa ng soundwave martial technique ni Mateo na matagal na niyang hindi nakikita. Medyo wala nang gaanong halaga ang unang antas para sa kasalukuyang Mateo. Sa ikalawang antas, hanggat ginagamit ni Mateo ang kapangyarihan ng malalaman niyang katawan, magiging isa itong pangunahing kagamitan sa pagpatay muli. Ang Universe Dragon Claw ang pangalawa sa 3 pinakamagaling na Paramount Martial Techniques ng lahi ng Dragon.
Ang kapangyarihan nito ay hindi naman nakahihigit kumpara sa tinig ng Diyos ng Dragon. Pero ang pinaka nagpasaya kay Mateo ay walang iba kundi ang Heavenly Dragon Dharma Body, ang cultivation method na ito. Dati, sinasabi pa rin niya na wala siyang paraan ng paglilinang para sa pagpapaganda ng katawan ng lahi ng dragon. Ngayon, dumating na nga. Mukhang matagal na itong inaasahan ni Dustless. Kaya niya sinabi ang mga salitang iyon. Kung gagamitin ni Mateo ang boses ng Diyos ng Dragon at ang universo na Dragon Claw kasama ang katawan ng Heavenly Dragon Dharma, ang makapangyarihan ay magiging mas malakas pa. Hey! Ang lahi ng dragon ay isa ring kataas-taasang nilalang sa lahi ng demonyo ng Heavenspan World. Hanggat patuloy kang nagigising, walang hanggang makikinabang ka. Sabi ni Dustless sabay tawa ng mahina. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at sinabi niya, Senyor, saan nga ba nagmula ang ninuno ng lahing dragon na ito? Anong klaseng kaharian siya? Ang kaharian ng mga ninuno ng lahing dragon ng Immortal Grove World ang nagtatakda ng taas na maaaring maabot ng atavism Dragon Soul ni Mateo. Natural lamang na labis na nag-aalala si Mateo. Sabi ni Dustless, Auchin, ang punk na iyon ay ang True God Realm. Hanggat patuloy kang nagigising, ang pag-abot sa ika-6 na Transformation Golden Body sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng fleshy body ay walang problema. Nanliit ang mga mata ni Mateo nang marinig iyon. Alam niyang maaaring napakalakas ng ninuno ng lahi ng dragon, ngunit hindi niya inakalang ganoon siya kalakas. True God Realm, iyon ay isang nilalang na kailangang hanapin ng karamihan sa mga powerhouse ng Heavenspan World. Senyor, saan napunta ang mga ninuno ng Four Symbols Family Clans? Tanong ni Mateo na may pagtataka. 1485. Ang apat na dakilang ninuno ay ang mga banal na hayop na tagapagbantay ng kaharian ng Immortal Grove World, at gayon din ang pinakamahalagang kasama ni Immortal Grove. Dahil sa pagkamatay ni Immortal Grove at pagkawala ng kanyang Dao, malamang ay hindi rin mas maganda ang kanilang sitwasyon. Kung tungkol sa kung nasaan sila, hindi rin ako sigurado. Noon, nakatulog na ako ng mahimbing at pinabalik ako ni Immortal Grove sa kaharian na iyon. Ang mga pangyayari pagkatapos nito, hindi ko na masyadong matandaan. Nang mabanggit ito, nalulungkot din ang ekspresyon ni Dustless. Malinaw na hindi isang magandang alaala ang nangyari noon. Senyor, huwag mo nang masyadong isipin ang mga pangyayari noon. Ang kanang Heavenly Emperor Gio siyang na ito, hindi ko hahayaang mawala kahit isa. Seryosong sabi ni Mateo. Nakahinga ng maluwag si Dustless nang tumingin kay Mateo, bahagyang kumalma ang ekspresyon nito. Alam niya na kung si Mateo ay kayang lumaki ng paunti-unti tulad ngayon, ang paghihiganti para sa Immortal Grove ay hindi imposible. Nang sumunod na panahon, muling hinalo ni Mateo ang kanyang malalaman na katawan ayon sa pamamaraan ng paglilinang ng Heavenly Dragon Dharma Body, at talagang naramdaman niyang walang hadlang. Ang dating pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay tuluyang naglaho ng walang bakas. Bukod pa rito, natuklasan ni Mateo na ang Heavenly Dragon Dharma Body na ito ay isang napakataas na antas ng Body Refinement Cultivation Method. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa Black Tortoise Treasure Body Divine Art. Gumugol si Mateo ng 3 buong taon para patatagin ang kanyang malalaman na katawan. Pagkatapos niyang patatagin ang kanyang katawan, naabot na niya ang grand completion sa unang yugto ng ikalawang pagbabago. Isang hakbang na lang ang kulang at maaari na niyang maabyutin ang kanyang Divine Essence Realm. Tunay nga, ang mga pamamaraan ng paglilinang ng lahi ng dragon pa rin ang pinakamakinis kapag naglilinang. Sabi ni Mateo nang may mapait na ngiti. Bago ang Deity Realm, wala pa ring nararamdaman si Mateo habang kinukultibo ang Black Tortoise Treasure Body Divine Art. Ngunit pagkatapos makumplito ang unang pagbabagong gininto ang katawan, naramdaman ni Mateo na bumagal ng bumagal ang kanyang bilis ng paglilinang. Malinaw na hindi mali ang paraan ng paglilinang, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kayang umunlad. Ngayon, ang ganitong uri ng pakiramdam ay tuluyan ang nawala. Ang 3 taon sa World Suppressing Steel, 3 buwan lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Pagkalabas ni Mateo ng kanyang pinag-iisahang silid, natuklasan niyang matagal nang hihintay si Luigin sa labas ng pinto. Binibining Luigin, ikaw ay. Sabi ni Mateo nang walang ekspresyon. Natuklasan niya na nakatingin sa kanya si Luigin na may mga matang nagpapakita ng magiliw na pagmamahal, parang isang dalagang nabighani.
Namula ang mukha ni Luigin at nahihiyang sinabi niya, napakasipag mag-cultivate ni Brother Source Knight, hindi nakakapagtaka na ganito kalakas ang iyong lakas sa murang edad. 2 buwan na ang hinintay ni Luigin dito. Lihim na sumakit ang ulo ni Mateo. Ang babaeng may lahing demonyong ito ay talagang matapang at masigasig. Hindi nagpapakasasa si Luigin tulad ng ibang mga babaeng may lahing demonyo. Ngunit nang matagpuan niya ang kanyang gusto, siya ay magiging napakaprangka at liberal. Ito ay maglulunsad ng isang offensiba laban sa kanya. Hindi gaanong kapareho ni Luigin ang karaniwang babaeng may lahing demonyo. Hindi tumanggi ang ibang babaeng may lahing demonyo, pero kakaiba siya. Si Kerlan ay isa sa pinakamahusay sa mga kabataan, ang kanyang lakas ay itinuturing na walang talo sa mga kabataan ng Capone Capital City. Gayunpaman, hindi niya siya nagustuhan. Medyo ibang klase si Mateo. Hindi siya nagkukulang sa pagiging maingat sa gitna ng pagiging magaspang, walang pigil, ngunit hindi barbaro. Ibang-iba siya sa karaniwang mga lalaking may lahing demonyo. Sa simula, pakiramdam niya ay gwapo at kaaya-aya lang si Mateo, at wala siyang masyadong nararamdamang kakaiba. Pero ang dating pagganap ni Mateo ay masyadong kapansin-pansin. Ang pagpapakawala ng phantom kill move na iyon ay agad na bumihag sa puso ni Luigin. Ito. Hinahanap ni Miss Luigin ang Source Knight, may problema ba? Tanong ni Mateo. Ang magagandang mata ni Luigin ay tumingin ng diretso kay Mateo at nakangiting sinabi, bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta at hanapin ka kung wala naman? Pinagpawisan ng husto si Mateo at sinabing, syempre hindi. Malungkot na sabi ni Luigin, Source Knight, natuklasan kung kakaiba ka talaga sa iba. Kung ibang tao lang yan, yung binibining yun na sobrang prangka, malamang matagal na nilang hindi alam kung ano ang gagawin sa tuwa. Pero, parang iniiwasan mo ako na parang salot. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, hindi ba't iba rin si Miss Luigin sa iba? Si Kerlan ay isa sa mga nangungunang batang bayani sa kabisera. Ilang babae ang nahuhumaling sa kanya. Pero, masungit kang magsalita sa kanya. Ngumiti si Luigin at sinabing, dahil hindi siya ganoon kagwapo sa paningin mo. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, kuho, totoo iyan. Nakatira na si Mateo sa ilalim ng bubong ng ibang tao ngayon at hindi rin siya makapagsalita ng mahinahon. Kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng paghihinala. Tumawa si Luigin hanggang sa nanginginig siya sa kakatawa, halatang nakikiliti sa pagpapatawa ni Mateo. Hehe, nakakabagot din para sa iyo ang magtanim araw-araw. Bakit hindi? Mamasyal tayo sa kabisera, paano? Tanong ni Luigin na may pag-aalinlangan. Napaisip si Mateo at sinabing, mabuti naman, gusto ko ring pumunta sa Blood Yama Hall. Bakit hindi sumama sa akin si Miss Luigin, ayos lang ba? Nagpakita si Luigin ng gulat na tingin at nagtanong ng may pagtataka, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa Blood Yama Hall? Sabi ni Mateo, may kamag-anak si Source Knight na nawawala at gustong punta sa Blood Yama Hall para magtanong tungkol dito. Nagpakita si Luigin ng isang tingin ng pagkaunawa at sinabing, ganito pala ha, kung gayon. Sasamahan ka ng binibining ito. Ang Blood Yama Hall ay isang makapangyarihang organisasyong lihim ng Capone Capital City. Ang organisasyong ito ay hindi lamang limitado sa Capone Capital City. Ang network at kapangyarihan nito ay kumalat sa buong Eminent Orchid Imperial City. Sa lakas ng loob nito, kahit ang City Lord Manor ay hindi nang ahas na makipagtalo dito ng madali. Iba sa City Lord Manor na namamahala sa isang lungsod, ang layunin ng Blood Yama Hall ay kumita ng pera. Ang paraan lang nila ng pagkita ng pera ay naiiba sa mga tradisyonal na pamamaraan. Ang Blood Yama Hall ay nahahati sa ilang mga bulwagan, Blood Battle Hall, Assassination Hall, Hundred Nose Hall, Fiend Medicine Hall, at iba pa. Sa pangkalahatan, ang kanilang mga paraan ng pagkita ng pera ay kadalasang mga bagay na hindi maaaring ilantad sa publiko. Nang marinig ng lahat ang pangalan ng Blood Yama Hall, minahal at kinamuhian nila ito. Halimbawa, ang lugar na ito sa Fiend Medicine Hall ay medyo katulad ng Alchemist Association. Isang lugar na partikular para sa pagpino ng mga gamot. Ang mga alchemist na may lahing demonyo ay tinatawag na mga parmasyutiko na demonyo. Magkaiba ang pangalan, ngunit halos kapareho lang ito ng mga alchemist na tao. Maliban na lang, ang mga gamot na ginagamit ng lahing demonyo ay ibang-iba sa lahi ng tao.
Dalawang magkaibang pamamaraan. Ang katayuan ng mga demonyong parmasyutiko sa lahi ng mga demonyo ay lubos na iginagalang. Dahil ang lahi ng mga demonyo ay talagang napakahina sa aspetong ito. Ang lahing demonyo ay mahilig sa digmaan at pinahahalagahan ang katapangan. Ngunit sa paggawa ng mga gamot na gamot, ganitong uri ng maselang gawain, hindi marami ang talagang kwalipikado. Kaya naman, ang mga parmasyutiko ng lahing demonyo ay mas bihira kaysa sa mga alkaimiko ng lahing tao. Bawat isa ay may napakataas na katayuan. Ang lahi ng mga demonyo ay hindi nagkulang ng makapangyarihang martial artists ngunit kulang din sila ng makapangyarihang mga parmasyutiko ng mga demonyo. Kaya naman, nagustuhan ng lahat ang Fiend Medicine Hall, ang lugar na ito, ngunit natatakot sila sa Assassination Hall, ang ganitong uri ng lugar. Kung tungkol naman sa Blood Battle Hall, isa itong killing field, at isa ring lugar ng pasugulan ng iba't ibang pangunahing maharlikang angkan ng kabisera. Napakadugo nito. Natural lang na ang Hundred Nose Hall ang lugar para magtanong tungkol sa impormasyon. Pagkalabas ni na Mateo at Luigi ng pinto, may naglock sa kanila. Si Woen ang general mamamatay tao na may ranggong halimaw sa Assassination Hall. Ang kanyang lakas ay kabilang sa mga pinakamatataas na uri ng halimaw na mamamatay tao sa Assassination Hall. 3 buwan siyang nagbantay sa paligid ng pamilyang Fan at sa wakas ay nagawa niyang hintayin si Mateo. Ngunit hindi niya inaasahan na lalabas ito kasama si Luigi. May patakaran ng Assassination Hall, hindi pinapayagan ang sinuman na gumawa ng aksyon laban sa direktang linya ng mga disipulo ng 4 na dakilang pamilya. Siyempre, kung mababayaran sila ng sapat na halaga, kikilos pa rin sila. Napakalaki ng impluwensya ng 4 na malalaking pamilya sa kabisera. Isang hibla lang ng buhok mo ang maaapektuhan at buong katawan mo ang maaapektuhan. Kahit ang Blood Yama Hall, ang ganitong uri ng pangunahing puwersa, ay hindi rin handang madaling manakit. Hindi nakakapagtaka na gustong patayin ni Kurlan ang batang ito. Nakuha niya talaga ang tanyag na malamig na kagandahan ng Capone Capital City. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte, bata, na bigyan ka pa ng mas mahabang buhay. Man! Pupunta sila sa Blood Yama Hall. Tumaas ang kilay ni Woen, nagpapakita ng kaunting ngiti. 1486. Hoy, nanlalabo na ba ang paningin ko? Si Miss Luigi ba? May niyayakap talaga siyang lalaki. Ko, si Miss Luigi ang pangarap kong kasintahan. Siya. May gusto na nga. Isa siyang sariwang bulaklak na nakadikit sa isang tumpok ng dumi ng baka. Bulag ba ang mga mata mo? Kung ikukumpara sa batang yan, dumi ka ng baka, ha? Mukhang tao ang batang ito. Isa talaga siyang nangungunang sandata na mukhang pilak. Mukhang magaling pero walang silbi. Hindi ko inaasahan na mahilig pala si Miss Luigi sa ganitong klaseng tao. Sina Mateo at Luigi, 2 taong naglalakad sa mga lansangan ng kabisera, ay umani ng sunod-sunod na hiyawan. Kung nakakamatay lang ang tingin, matagal na sana'y ilang libong beses nang namatay si Mateo. Hindi alintana kung sila man ay mga taong may lahing halimaw o mga taong may lahing tao, lahat sila ay mayroong isang isinumpang katangian, iyon ay ang hindi makukuha ay ang pinakamahusay. Si Luigi ng sikat na malamig ang pangangatawan ng Capone Capital City, at hindi mabilang ang mga humahabol sa kanya, kabilang na si Kurlan, isang batang may natatanging talento. Pero kahit isa ay walang kahit isa ang nakapagpagaan ng loob niya. Pero ngayon, ang kanilang Diyosa ay nabihag pala ng isang tao. Isa lamang itong pasabog at malaking balita. Sa buong kalye, nababalot ito ng makapal at maasim na amoy. Hindi ito pagbagsak ng isang garapon ng suka, kundi pagbagsak ng isang dagat ng suka. Nilulunod na nito ang buong kalye, isa. Pagkalabas nila ng pinto, buong tapang na niyakap siya ni Luigi. Isang mabangong halimuyak ang tumago sa kanyang ilong, dahilan para hindi niya maramdaman ang paggulo ng kanyang isipan. Aaminin ng isa, si Luigi ay isang napakagandang babae. Walang pidgel ngunit hindi nawawala ang panloob na pagpipigil, masigasig ngunit hindi nawawala ang pagkamahiyain. Ibang-iba ito sa karaniwang babaeng may lahing demonyo. Hindi siya nakakabighani sa mga tao, ngunit ang mga nakamasid ay hindi sinasadyang maaakit sa kanya.
Sa unang tingin, itinaas ni Mateo ang baba at ibinuka ang dibdib, tila ipinagmamalaki ang pagkapanalo sa dalagang ito. Pero sa puso niya, walang tigil ang pagluha ni Mateo sa pait. Kahit gaano pa kabuti si Luigin, hindi niya maihahambing ang posisyon ni Yu Mengli at Mulingzo sa puso nito. Napilitan lang talaga siya ng mga pangyayari, kaya naman nag-show lang din siya. Fiend Medicine Hall. Miss Luigin, bakit hindi muna tayo pumasok dito para tingnan? Nadaan ang dalawang tao sa isang pavilion. Nakasulat doon ang Fiend Medicine Hall, ang tatlong salitang ito ay pumukaw sa puso ni Mateo. Gusto niyang pinuhin ang isang second transformation profound gold pill ngayon din at kulang pa rin siya sa ilang spirit medicines. Ngayon lang siya napadaan sa Fiend Medicine Hall, natural lang na pumasok siya at tumingin-tingin. May bahid ng pagkagulat na sumilay sa mga mata ni Luigin at gulat na sinabi niya, isa kakayang demonyong parmasyutiko. Ngumiti si Mateo at sinabing, naiintindihan ko ang isa o dalawang bagay. Biglang ngumiti ng malawak si Luigin at sinabing, sasamahan kita, pumunta ka kung saan mo gusto. Hindi nakapagsalita si Mateo. Pumasok ang dalawang tao sa Fiend Medicine Hall. May mga dagandong na narinig mula sa loob. Ang nag-aalab na apoy sa mga aktibidad ay nagpainit sa buong Fiend Medicine Hall ng napakataas. Wala rin akong ideya kung ano ang iniisip ng mga tao ng Fiend Medicine Hall, na ilagay ang medicine refining room sa outer hall. 4 hanggang 5 matatandang lalaki ang kasalukuyang magkahawak kamay na nagtatrabaho, walang tigil sa pag-alab ng pagan, nagmamadali hanggang sa mapuno ng pawis ang kanilang mga mukha. Sumulyap lang si Mateo at palihim na umiling. Mukhang minalakihan niya ng husto ang pamantayan ng alchemy ng mga demonyong parmasyutiko. Ang ganitong uri ng pamantayan ay hindi man lang maituturing na antas ng pagiging apprentice sa harap niya. Napakarami ng mga lahi ng Heavenspan World, at ang alchemy daw ay ikinategorya sa iba't ibang anyo. Kaya naman, wala ring sentralisadong organisasyon na katulad ng Alchemist Association. Ang pamantayan ng alchemy ay depende sa grado ng mga pildores na panggamot na pino. Pero ang mga pamamaraan ng pagpipino ng mga demonyong parmasyutiko na ito ay sadyang napakabastos. Hindi mo ari ni Mateo na tumingin ng diretso rito. Siyempre, dahil din ito sa sobrang taas ng level niya. Noong nasa 1-star alchemy god pa siya, kaya na niyang magbigay ng gabay sa peak 3-star Xiaofeng. Hindi mo ari ang taas ng kanyang antas. Ngayon, nakarating na si Mateo sa Heaven Glimpse Realm, at natural na tumaas din ang kanyang alchemy daw level kasabay nito. Sa loob ng ilang taon, ang lakas ni Mateo ay lumakas ng husto, ngunit ang kanyang alchemy daw ay hindi rin nahuhuli. Pumasok si Mateo sa daw-dalaang alchemy, at nilikha ang Chaos Heavenspan Canon. Dahil sa kanyang malalim na pag-unawa sa alchemy daw, hindi ito maintindihan ng iba. Gamit ang World Suppressing Steel, nagkaroon ng sapat na oras si Mateo para pag-aralan ang alchemy daw. Mayroon ding ilang mga botika na nasa katanghaliang gulang na nakapaligid sa mga matatanda. Mukhang dapat silang maging 1-star fiend na mga parmasyutiko. Malinaw na lahat sila ay nag-aaral. Biglang humarap si Mateo kay Luigin na may pagtataka at nagtanong, napakahina ba ng mga demonyong parmasyutiko ng Capone Capital City? Biglang tumangala si Luigin, at gulat na tumingin kay Mateo. Mahina. Ang iilang nasa unahan ay mga nangungunang autoridad sa mga 2-star fiend apothecary. Maging ang 4 na dakilang pamilya ay maraming kahilingan para sa kanila. Walang sino man ang nang-ahas na saktan ang kanilang damdamin. Masasabing mahina talaga ang mga taong ito. Swoosh! 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 Pu! 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 Halos sabay-sabay, biglang lumingon ang lahat at tumingin kay Mateo. Ang mga gamot na nasa ilang pagan ng gamot na iyon ay halos sabay-sabay na itinapon. Si Mateo mismo ay natigilan din. Mahina siyang nagtanong at naisip pa niya na hindi naririnig ng lahat ng mga taong ito. Hindi niya inaasahan na maririnig ng lahat ang kanyang mga salita. Kailangang malaman ng isa, noong pinino ng mga alchemist ang mga tableta, ibinibigay nila ang kanilang buong atensyon, walang anumang pang-abala sa kanilang mga puso. Kahit sa pag-aaral, dapat din itong ilagay sa puso't kaluluwa. Paano kaya maririnig ng mga tao ang kanyang mahinang boses? Hindi pa rin talaga maintindihan ni Mateo ang mga pamantayan ng mga alchemist na may lahing demonyo at inisip pa niya na ang ilang matatandang ito ay mga taong may mababang uri lamang. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya ito itinatanong.
Pero kung titingnan ngayon, parang nagdulot siya ng kaguluhan. Brat, isa kang palakang humihikab, dalawa. Ang yabang naman ng mga sinasabi mo. Isa sa mga matandang lalaking hindi pangkaraniwang pangit ang tumingin kay Mateo at ngumiti ng malamig. Hindi pa nakapagsasalita si Mateo nang dali-daling magsalita si Luigi, haha, Lolo Meggy, hindi ito pagkakaunawaan. Sa Capone Capital City, sino ba ang hindi makakaalam na isa kang nangungunang awtoridad sa alchemy? Source Knight, bakit hindi ka agad humingi ng tawad kay Lolo Meggy? Komendat si Luigi kay Mateo, sinenyasan itong magmadali at humingi ng tawad. Maliban na lang, malinaw na ayaw ni Meggy na pakawalan si Mateo ng ganoon kadali. Malamig siyang sumagot at sinabing, kung gayon, ito ang babae ng fan family. Maaari bang ito ay isang larwang lalaki na kinuha mo? Hindi malakas ang lakas, ngunit hindi maliit ang kanyang tono. Pinino ng matandang ito ang mga gamot na gamot sa buong buhay niya. Ngayon, sinabing ako ay masyadong mahina ng isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Haha, interesante, napaka-interesante. Nahihiyang tumingin si Luigi habang sinasabi, siguro nagbibiro lang si Lolo Meggy. Sa buong Capone Capital City, sino ba ang hindi nakakakilala sa kasikatan ng 5 elder ng Fiend Medicine Hall? Bago lang siya rito ni Source Knight at sandaling nawala ng sasabihin, tama ba yan, Source Knight? Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, gusto ko man silang purihin ng kaunti, hindi ko talaga masabi. Hindi nga ako makapag-concentrate kapag nagpipino ng mga table tasks, anong klaseng magagandang medicinal pills ang kaya mong pinino. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luigi, hindi niya inaasahan na sa sobrang tigas ng ulo ni Mateo, ay ayaw pa palang yumoko. Alam niyang si Mateo ay mayabang at may kayabangan din. Ngunit sa alchemy, ang iilang ito ay mga matatandang lalaki na matagal nang nakilala. Masyadong samobra ang pagmamayabang ni Mateo. Sumulyap lang si Mateo kanina at nasabi na niya ang antas ng alchemy standard. Masyado ring mayabang ang batang ito, masyadong mapangmataas. Buong puso niya itong tinulungan na mamagitin, ngunit ang lalaking ito ay lalong lumala pa. Gayunpaman, hindi alam ni Luigi na maaaring makipagkompromiso si Mateo sa ibang aspeto. Sa alchemy lamang niya tunay na hindi makakamit ang kalahati. Ang pagpapaasar sa kanya ng ilang lalaking hindi naman talaga kayang gumawa ng mga gawaing bahay para sa kanya, ay talagang hindi niya magawa. Haha, magaling. Napakagaling. Bata, hindi pa nga ganap ang buhok mo, pero nang ahas kang magsalita ng ganito kamayabang. Gustong makita ng matandang ito kung gaano kataas ang antas mo. Nang makita ang kilos ni Mateo, natawa si Meggy sa sobrang galit. Note, suka katumba selos. Note, isang kakaibang idioma, nangangahulugang isang mapang-uyam na pagmamalaki. 1487. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, ganon-ganon na lang siguro. Pero dapat mas mataas ito ng kaunti kaysa sa inyong lahat. Isang pangungusap ang halos ikinasakal ng lahat hanggang sa mamatay. Nakita ko na dati ang kawalang hiyaan, pero ngayon ko lang nakita ang ganitong kawalang hiyaan. Ang kasanayang ito ng pag-akyat sa hukay ay nasa rurok na ng kahusayan. Saan ba nagmula ang punk na to? Para maglakas loob na maging arrogant. Ang 5 matatanda ay buong buhay na naglubog sa alchemy daw, ang kanilang mga kalakasan sa alchemy ay matagal nang umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Paano nila hahayaang masira ng isang hanggal ang kanilang reputasyon? Lord Meggy, bakit ang tagal mong madaldal sa batang to? Patayin mo na lang siya agad. Ang mga sinabi ni Mateo ay direktang nagdulot ng galit ng publiko. Nang makita ni Luigi na medyo wala na sa kontrol ang eksena, komendat siya ng galit kay Mateo dahil sa pag-aalala. Palihim niyang ibinubuhos ang walang katapusang mga hinaing sa kanyang puso. Sa ganitong bilis, hindi ka pa rin may iligtas ng ate na ito. Bahagyang malamig ang tingin ni Meggy. Gamit ang isang senadorias ng kamay para pigilan ang pag-alit ng iba, sinabi niya sa malamig na boses, Brat, na nagbubuga ng mga kalokohan sa Fiend Medicine Hall, hindi kayo may iligtas ng fan family kahit anong mangyari. Halika, mga kasama. Lampuhin ninyo ang brat na ito para sa akin at itapon siya sa Medicine Garden bilang pataba.
Sa ilalim ng pamumuno ni Maggie, mahigit 12 malalaki at malalakas na lalaki ang biglang sumulpat sa bulwagan. Isang tingin lang at malinaw na hindi sila mahina. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Louie Jean. Hinailan niya ang braso ni Maggie at nagmakaawa, "Lolo Maggie, nasaksihan mo ang paglaki ni Louie Jean simula pagkabata. Siya ang aking kabiyak. Nagmamakaawa ako sa iyo, bigyan mo siya ng paraan para makalabas, ha?" Halos maiyak sa tono ng boses ni Louie Jean. Masyado niyang alam ang kapangyarihan ng Fiend Medicine Hall ng Blood Yama Hall. Hindi rin naman kayang makipagdigmaan ang fan family sa Fiend Medicine Hall dahil sa maliit na Source Knight. Hindi rin imposibleng magalit ng husto ang Fiend Medicine Hall, direktang sirain ang fan family. Sumulyap si Maggie kay Louie Jean, muling tumingin kay Mateo, at sinabing may malamig na nginunguya, "Brat, huwag mong sabihing hindi ka binigyan ng pagkakataon ng matandang ito. Itong 5 pogen ng mga scrap pills, pumili ka ng isa ayon sa gusto mo. Kung kaya mong pag-iba-ibahin 30% na komposisyon ng kahit anong scrap pill, hindi kita papatayin." Natarante muli si Louie Jean nang marinig niya ito at sinabing, "Lolo Maggie." Sumanghel si Maggie at sinabing, "Girl, kung hindi mo tinitingnan ang mukha mo, hindi siya bibigyan ng ganitong pagkakataon ng matandang ito. Kung naiintindihan niya ang alchemy, kalimutan mo na lang. Kung magkukunwari ang batang ito na alam niya ang hindi niya alam at sisirain ang reputasyon ng matandang ito, kailangan pa kaya siyang palayain ng matandang ito. Pag-iba-iba ng komposisyon ng isang scrap pill. Para sa mga bihasang Fiend apothecaries, maaaring hindi nila masabi ng tama ang lahat. Ang pag-iba-iba ng komposisyon ng isang scrap pill ay ibang-iba sa pag-iba-iba ng komposisyon ng isang medicinal embryo. Ang iba't ibang sangkap ng scrap pills ay nagsama-sama na sa pamamagitan ng pagpapatigas ng pill furnace. Walang pagkakaiba sa isa't isa. Sa kagustuhang makilala ang kaibahan, ang hirap ay napakalaki. Kahit si Maggie mismo, kung sa sitwasyon na hindi niya alam ang formula ng tableta, kaya niya pang mag-iba ng 70%. Hindi maituturing na kalabisan ang kahilingan niya kay Mateo. Talagang nagbigay ito ng kaunting puri kay Louie Jean. Pero kinailangan pa ring pangalagaan ang sarili niyang mukha. 30%, hindi bababa. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, "Madali lang i-differentiate ang mga elemento. Madali lang. Hindi ka rin takot magyabang. Nako, hindi mo man lang pinapansin si Carla na batang yan. Sa huli, nakahanap ka pa rin ng ganoong kainit ang ulo." Itinaas ni Maggie ang kanyang balbas at tumitig habang sinasabi ito. Namula ang mukha ni Louie Jean at hindi niya maiwasang tumingin kay Mateo. Hindi nagsalita si Mateo, diretsyong lumapit sa harap ng koaling panggamot ni Maggie. Sumugod ang palad pasulong, isang bola ng itim na malagkit na sangkap ang inalog palabas. Nang makita ito, panandaliang bumakas ang gulat sa mukha ni Maggie. Kapag gumawa ng hakbang ang mga eksperto, sa isang sulyap ay magiging malinaw kung sino ang tunay at peke. Kitang-kita ang pagkahilig ni Mateo sa mga kalderong panggamot. Sa isang tingin pa lang, halatang isa siyang taong may malawak na karanasan. Mukhang eksperto talaga ang batang ito. Gusto lang sana niyang sabihin na kayang-kaya ni Mateo na pag-iba-ibahin ang komposisyon ng scrap pill, pero hindi siya makapaniwala. Bahagya pang nagmasid si Mateo, sumangot, at malamig na sinabi, "Nasa loob, naroon si Dragon Beard Root, Fin Flame Crystal, Rosewood Assimilation Crane Grass." Hindi nagtagal si Mateo at iniulat ang mga pangalan ng bawat spirit medicine. Sa bawat pangalang nababanggit, ang ekspresyon sa mukha ng lahat ay mas lalong nagulat. Matapos iulat ni Mateo ang huling pangalan, kinuyam niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Sayang naman, masyadong hindi sapat ang kontrol mo sa apoy." Sa unang hakbang ng pagpapatigas, 30% masyadong mainit ang apoy. Sa ikatlong hakbang, 20% masyadong mahina. Sa ika-4 na hakbang. Bukod pa rito, nakakalat ang atensyon mo kapag nililinis mo ang mga tableta. Hindi mo talaga kayang i-integrate ang mga naipon na daw. Kahit na mabuo ang tableta, mababa lang talaga ang kalidad nito. Ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Maggie. Hindi nila masabi ang mga bagay na ito, at lahat ay lubhang mausisa, gustong makinig sa sariling pananaw ni Maggie. Walang ekspresyon sa mukha ni Maggie, tila napakunot ang noo sa sinabi ni Mateo.
Sa totoo lang, sa puso niya, matagal nang nabubuo ang mga dambuhalang alon. Ang galing talaga ng batang ito. Ang dami talagang natutong intindihin mula sa isang scrap peel. Ang mga personal na gawain ng isang tao, dapat ay alam ng isa. Kahit na mababa ang pamantayan ni Meggy, isa na rin siyang veterano sa pagpino ng mga peel. Paano niya hindi malalaman kung saan siya nagkamali? Ngunit ang pagkaalam ay hindi nangangahulog ang kakayahang magtagumpay. May hangganan ng lakas ng isang tao at kapag ang mga pamamaraan ay walang saysay. Kung minsan, gaano man kahirap ang isang tao, hindi rin ito makakalusot. Ang alkemiya ay isang maselang gawain noong una pa lamang. Hindi nito maaaring payagan ang kahit kaunting pagkakamali. Gayunpaman, si Meggy ay isa sa mga nangungunang awtoridad sa mga fiend apothecaries. Saan niya ilalagay ang mukha niya kapag pinangangaralan siya sa publiko ng isang batang may bahid pa rin ng pag-aalala? Pinatigas niya ang kanyang anit at sarkastiko na sumagot, "Hey, alam mo ba kung gaano kalaki ang kahirapan ng pagpipino ng Devil Dragon Flame Crystal Peel? Makatwiran at lohikal ang pagkakatalo mo. Kung may kakayahan ka, magpino ka para makita ko." Ang Devil Dragon Flame Crystal Peel ay tunay ngang isang napakahirap pinuhin na 2-star Divine Peel. Sa mga 2-star Fiend Apothecaries ng Capone Capital City, siya lamang ang makakapagpino nito. Kahit ang ibang naroon ay hindi ito kayang pinuhin. Kaya naman, gusto niyang gamitin ang pangungusap na ito para patahimikin si Mateo, at pigilan ito sa pagsasalita ng kalokohan. Gayunpaman, siya ay nadismaya. Tumingin si Mateo sa kanya nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, "Gusto mo ba talagang pagandahin ko?" Natigilan muna si Meggy, pagkatapos noon, namutla ang kanyang ekspresyon at sinabing, "Walang hiya. Sino ba ang hindi marunong magsalita ng walang ingat? Sinasabi mong hindi natin lahat kaya yan, tapos magpino ka ng isa para makita ko. Kung hindi mo kayang pinoin, bilasan mo at umalis ka na para sa matandang ito." Hindi siya makapaniwalang kayang pinuhin ng punk na ito ang Devil Dragon Flame Crystal Peel. Ang mga salitang ito ay tila napakahirap sa unang tingin, ngunit sa totoo lang, katumbas na ito ng pagkilala sa antas ni Mateo. Walang kahit kaunting pagkakamali ang pagkakasabi ni Mateo. Hindi maaaring ipagkamali ang puntong ito. Naisip ni Meggy na si Mateo ay talagang mayroong isang napakalakas na master sa likuran at mahusay na itinuro ang mga pangunahing kasanayan nito. Pero kahit sabihin kaya ni Mateo na pinuhin ang Devil Dragon Flame Crystal Peel, hindi siya naniwala kahit nabugbugin pa siya hanggang mamatay. Kung wala ang ilang libong taon ng paglilinang, ang pagnanais na pinuhin ang kahirapang ito ng 2-star Divine Peel ay halos imposible. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Devil Dragon Flame Crystal Peel, hindi ko talaga near-i-find dati." Nang marinig ito, gamaan ang loob ni Meggy. Sa wakas ay sumuko na rin ang batang ito. Magsasalita na sana siya, pero narinig niya si Mateo na mahinahong nagsabi, "Pero kung ipipilit mo akong pinuhin, pwede ko itong subukan." Muntik nang mabuga ni Meggy ang isang bibig ng matandang dugo. "Huwag kang tumigil ng matagal kapag nagsasalita. Teka, unang beses ko lang ba itong pinipino? Bata, mali ba ang nainom mong gamot? Sa tingin mo ba ikaw ang medicine ancestor? Kahit anong klaseng medicinal pill, kaya mo pa rin itong gawin agad. Hindi ka pa nakapagpino bago ang Devil Dragon Flame Crystal Peel. Sinasadya ba nitong paglaruan tayo? Iniligtas na ni Lord Meggy ang buhay mo, gusto mo pa ring samobra, di ba?" Agad na nagdulot ng sunod-sunod na pagkondena ang mga sinabi ni Mateo. 1488. 1488 panghihiram ng banal na apoy para gamitin. Ninuno ng medisina. Sino ang ninuno ng medisina? Maaari kayang isa ito sa mga ninuno ng Dao. Nang marinig ni Mateo ang pangalang ito, hindi sinasadyang naantig ang kanyang puso, at nagsimulang makipag-usap kay Dustless sa pamamagitan ng kanyang kamalayan. Sabi ni Dustless, ang medicine ancestor ay hindi isang Dao ancestor, ngunit ang kanyang katayuan sa Heavenspan World ay napakataas. Masasabing siya ang pinakamaagang ninuno ng Heavenspan World's Path of Medicinal Pills. Sa loob ng mga bahay ng maraming alchemist, itinatanim at sinasamba pa nila ang kanyang memorial tablet. Gulat na sabi ni Mateo, mayroon talagang ganoong figure.
Tinatawag ang kanyang sarili na medicine ancestor ng walang pahintulot. Maaari kayang hayaan lang ito ng siyam na dakilang daw ancestors nang hindi namamalayan. Ngumiti si Dustless at sinabing, ang siyam na dakilang ninuno ng daw ay higit sa makamundong konsiderasyon at karaniwang walang pakialam sa mga bagay-bagay ng Heavenspan World. Bukod dito, ang posisyon ng medicine ancestor ay talagang napaka-espesyal. Ang siyam na dakilang ninuno ng daw ay kumokontrol sa bawat rehiyon ng mga batas ng Heavenly Daw. Halos walang talo na mga pag-iral. Ngunit ang pinakamalakas na tao ng Tao of Alchemy, ang Medicine Ancestor, ay hindi kumokontrol sa isang Heavenly Daw. Ngunit ang kanyang lakas ay kinikilala ng lahat ng Tao Ancestor. Siyempre, huwag pag-usapan ang Medicine Ancestor, kahit isang transcendent na Heavenly Emperor, ang ganitong uri ng pag-iral, ay hindi rin kayang tansyahin ng mga katulad natin. Ang panghabang buhay na paghahangad ni Mateo ang siyang hangganan ng alchemy daw. Natural na nabighani si Mateo sa pinakamahalagang pag-iral ng alchemy daw. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang ugali ng Heavenspan World. Umaasa talaga ako na balang araw, makakaupo ako at makakapagdebate tungkol kay Daw kasama niya. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Maggie. Hindi na niya lubos na maintindihan si Mateo. Gusto man sabihing walang kakayahan si Mateo, sinabi talaga ni Mateo ang lahat ng elemento ng medicinal pill. Pero kahit nabugbugin hanggang mamatay si Mateo, hindi niya pinaniwalaan ang sinabing kaya niyang pinuhin ang Devil Dragon Flame Crystal Pill. Humph! Ihanda mo na ang mga gamot para sa mga espiritu. Gusto kong makita kung anong klaseng medicinal pill ang kaya niyang pinuhin. Bata, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo, bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Kung hindi mo kayang pinuhin, ikaw mismo ang bahala sa mga kahihinatnan. Seryosong sabi ni Maggie. Bahagyang tumawa si Mateo at sinabing, relax ka lang, hindi pa rin ako kayang tiisin ng ganitong klase ng gamot. Hindi mo na kailangan ng 3 beses, sapat na ang 1 beses. Haha, ang yabang naman. Binata, mas mabuting maging mahinahon ka, dahil baka mabilaukan ka ng hangin. Tumawa si Maggie sa sobrang galit. Ngumiti si Mateo at hindi sumagot. Hindi nagtagal, handa na ang mga gamot na espiritu ng Devil Dragon Flame Crystal Pill. Sinabi ni Mateo kay Maggie, hiramin mo ang banal na apoy para magamit mo. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala ba talagang sariling banal na apoy ang isang Fiend Apothecary? Marunong ba talaga ang lalaking ito kung paano mag-refine ng mga table tasks? Ang banal na apoy ay ang banal na ranggong estado ng mga apoy na may esensya. Matagal nang umangat sa divine rank at naging divine fire ang cleansing sandal sacred flame ni Mateo. Ngunit matapos makarating si Mateo sa Heaven Glimpse Realm, hindi na ito kasabay ng pag-evolve ng cleansing sandal sacred flame. Ngayon, noong pinino ni Mateo ang mga tableta, walang maginhawang banal na apoy na magagamit. Ang tanging nahanap niya ay si Maggie para humiram ng apoy. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para hayaang mag-evolve ang cleansing sandal flame lotus. Hindi ito ang dapat kong gawin. Kung sana ay nasa tabi ko lang si Fiery. Bumantong hininga Mateo sa kanyang puso at hindi namamalayang namimiss niya si Fiery. Sa landas ng pagiging isang pag-anti, halos naubos na ni Mateo ang lahat ng kanyang ipon para lamang maging pamilyar sa mga katangiang panggamot ng mga 2-star spirit medicine. Nang lumabas siya sa Warmstone Capital City, ang mga low-grade Divine Essence Stones ni Mateo ay napakalaki. Mayroon siyang halos 80 milyon. Ang mga Divine Essence Stone na iginawad ng Myriad Treasure Tower kay Mateo ay 40 milyon. Bukod pa rito, sunod-sunod na pinatay ni Mateo si Tyler pati na rin sina Lin Shu, Qin Zing, at ang iba pa. Ang mga singsing na imbaka na nasa kanila ay kinuha lahat kay Mateo. Kung ikukumpara nang umalis si Mateo, ang dami ng mga Divine Essence Stone na nasa kanya. Habang tumatakas, sa tuwing makakarating si Mateo sa isang lungsod, lilinisin niya ang mga paninda at bibili ng mga gamot para sa mga espiritu. Sa kasalukuyan, marami ng espasyo para kay Mateo para pinuhin ang 2-star divine pills.
Pero itong Devil Dragon Flame Crystal Peel, ito talaga ang unang beses niyang nag-refine. Pinag-aralan ng mabuti ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ang mga medicinal pills ng lahi ng mga demonyo. Ngunit nakuha lamang ni Mateo ang kaalaman mula kay Dustless doon. Tungkol naman sa mga detalye kung paano ito ay refine, hindi pa niya ito nasusubukan noon. Pero sa kasalukuyang lakas ng alchemy ni Mateo, ang pagpino ng Devil Dragon Flame Crystal Peel, ang ganitong uri ng medicinal peel, ay hindi naging mahirap. Sumanghel si Meggy ng malamig at nilahad ang kanyang palad. Isang maputlang-puting panla ng apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Isang fiend apothecary na walang kahit isang banal na apoy ang talagang nangahas na magsalita ng walang kabuluhang retorika. Gusto kong makita kung paano mo pinoproseso ang mga tableta. Humph! Malamig na singgal ni Meggy. Lumutang ang panla ng apoy papunta sa direksyon ni Mateo. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan. Sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng daliri, ang maliit na panla ng apoy ay agad na lumaki at naging isang puno ng apoy. Sa sobrang galing ng teknik, hindi talaga kayang makita ng mga fiend apothecary na iyon. Puting apoy ng Diablo na may elegance. Hindi naman masama. Gagamitin ko na lang, sabi ni Mateo. Nang makita ni Meggy ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mabigla sa loob-loob niya. Kahit wala pang ibang naiisip, ang ganitong teknik lang ng pagkontrol ng apoy ay mas malakas pa sa kanya. Ang sarili niyang banal na apoy ay talagang napakamasunurin at maamo na umaabot sa mga kamay ni Mateo. Nagdulot ito ng matinding alon sa kanyang puso. Kahit siya mismo ay hindi rin niya kayang gawin ito sa ganitong antas. Nakakapanghina rin ito ng loob. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Nang simula ni Mateo na pinuhin ang tableta, ang pagmamataas ni Meggy ay direktang tinangay ng sunod-sunod na alon ng baha. Napakagandang paraan ng pagkontrol ng apoy. Ang batang ito ay talagang marunong magpino ng mga tableta. Isa pa, ang taas ng level niya. Anong klaseng paraan ng pagpipino ito? Ngayon ko lang ito nakita. Oo. Ibang-iba ito sa mga pamamaraan natin sa pagpino ng mga peel. Pero bakit pakiramdam ko mas mataas ang antas ng pamamaraang ito kaysa sa atin? Katangahan. Ang akumulasyon ng Dao na yan. Palihim na nilulukob ng teknik niya ang Heavenly Dao, kaya kinukuha niya ang suporta ng Heavenly Dao. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng mga tao sa paligid, at lubos na natigilan si Meggy. Isa itong tunay na eksperto. Ang teknik pa lang ng pagpino ng peel na ito ay nasa ibang antas na kumpara sa kanya. Nakatitig ang 5 elder ng Fiend Medicine Hall sa oras na ito, takot na baka may makaligtaan. Hindi makikita ang ganitong uri ng kahusayan sa antas ng master kung gugustuhin lang nila. Bahagyang bumukas ang cherry lips ni Luigin at hindi kailanman sumara bago iyon. Ang galing! Ang galing! Pinanood niya si Mateo na pinino ang mga tableta at talagang labis siyang natuwa. Simula pagkabata, nakakita na rin siya ng ilang mga fiend apothecary ng Fiend Medicine Hall na nagpipino ng mga tableta. Ngunit wala pang sino man ang nakapagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam ng pagiging presko sa isip at espiritu. Paikliin. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas, at saka ko lang narinig ang mahinang sigaw ni Mateo. Namatay ang apoy sa Pogen, at nabuo ang gamot. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, sa unang pagpino pa lang, hindi pa rin ganoon kahusay ang pagkontrol sa apoy. Malamang hindi masyadong perpekto ang kalidad ng medicinal peel. Pagkatapos magsalita, inap ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan. Isang medicinal peel ang lumipad papunta sa Jade Vessel. Superior Grade. Superior Grade Devil Dragon Flame Crystal Peel. Huminga silang lahat ng malamig na hangin, habang nakatingin kay Mateo na parang nakakita ng multo. Ang gamot na ito ay halos hindi umabot sa antas ng Superior Grade. Ang Superior Grade na Devil Dragon Flame Crystal Peel ay masasabi pa ring hindi masyadong ideal. Gusto sana ni Meggy na sampelan ang sarili ng mahigpit. Nakakapanghina ng loob ito. Sa pamamagitan ng pagpino niya ng Devil Dragon Flame Crystal Peel, ang pinakamagandang grado ay nasa middle grade lang. Hindi pa niya napino ang high grade. Isa na namang tao ang unang nagpino, at ito ay isang superior grade.
Ang pagkakaibang ito ay napakalaki. Hindi niya pinagdudahan ang dahilan ni Mateo. Alam ni Maggie na malamang na ito talaga ang unang beses na pinipino ni Mateo ang Devil Dragon Flame Crystal Peel. Kahit na napakalalim ng teknik ni Mateo sa pagpino, hindi maitago ang pagkailang at kawalan ng karanasan noong nagsisimula pa lamang. Ang ganitong klaseng sitwasyon, napakaraming beses na niya itong nakita sa mga baguhan. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, unti-unting nakapasok si Mateo sa isang pinakamainam na estado at natagpuan ang pakiramdam. Kaya naman, habang mas pino niya ito, mas nagiging makinis ito. 1489. Kamahalan Kurlan, maghintay po kayo. Isinama ni Kurlan si Lian Wo at kakapasok lang sa Fiend Medicine Hall nang pigilan siya ng isang one-star Fiend Apothecary. Bagamat napakataas ng katayuan ni Kurlan sa kabisera, sa Fiend Medicine Hall, hindi rin siya nang ahas na magpakawala ng pigil. Kapatid na Higan. Nakipag-appointment ako kay Lord Maggie 10 araw na ang nakalipas. May ilang mahahalagang bagay na dapat pag-usapan kasama niya, ikinuyom ni Kurlan ang kanyang mga kamao at sinabi. Kahit na ang kabilang partido ay isa lamang one-star Fiend Apothecary, siya ay isang mahusay na disipulo ni Lord Maggie. Hindi kayang makasakit ng damdamin ng mga ordinaryong tao. Sabi ni Higan, paumanhin po, Kamahalan Kurlan. Guru, may kausap siyang mahalagang panauhin sa loob ng bulwagan at nakapagbili na siya, walang dapat mang istorbo sa kanya. Kumunat ang noo ni Kurlan at sinabing, kahit ako ay hindi rin exception. Nandito ako bilang kinatawan ng City Lord Manor, hindi rin naman ito basta-basta bagay. Bukod pa rito, nakapagpa-appointment na ako 10 araw na ang nakalipas. Ito. Mababa ka sa mukha ni Higan ang isang mahirap na tingin. Tunay ngang pambihira ang katayuan ni Kurlan. Bukod dito, hindi si Kurlan ang kumakatawan sa kanyang sarili. Kinakatawan niya ang City Lord Manor. Bagamat hindi natatakot ang Blood Yama Hall sa City Lord Manor, kailangan pa ring ibigay ang kanilang mukha. Bakit hindi? Mas mabuting abalahin mo si Brother Higan para makapag-palm. Malamang, hindi ako papaalisin ni Lord Maggie, sabi ni Kurlan habang nakakuyom ang mga kamay. Pinag-isipan ito ni Higan, tumango, at sinabing, sige, tatanungin ko ang guro. Tumalikod si Higan at pumasok. Ngumiti si Hilda at sinabing, iniisip ko kung anong klaseng malaking bantay ang nakikita ni Lord Maggie, para baliwalain man lang ang mga ginagawa natin. Ngumiti si Kurlan at sinabing, para makatanggi tayo sa labas ng pinto, siguradong isa itong hindi kapani-pani walang major figure. Sa palagay ko ay malamang na isa itong 3-star Fiend Apothecary. Tumango si Hilda, halatang sumasang-ayon siya rito. Nagkataon lang na pumasok din si Yufan sa Fiend Medicine Hall ng oras na iyon. Nang makita sina Kurlan at Hilda, kumalabog ang puso ni Yufan, palihim na nag-isip ng hindi maganda. Kamakailan lamang ay naglabas ang Fiend Medicine Hall ng isang pangkat ng mga gamot. Mataas ang demand sa mga ito ngayon. Maraming pangkat ang agad na kumilos. Sa mga ito, ang may pinakamalakas na kapangyarihang makipagkompetensya ay natural na ang City Lord Manor. Bagamat napakawalang kwenta ng lakas ng alchemy ni Maggie at ng iba pa sa harap ni Mateo, ang mga medicinal pills na ginawa ng Fiend Medicine Hall ay talagang napakapopular sa Capone Capital City. Sa lahi ng mga demonyo, napakakaunti ng magagaling na Fiend Apothecaries. Matagal nang nalaman ng City Lord Manor ang balita. Kaya naman, nakipagkita si Kurlan kay Maggie 10 araw na ang nakalipas para magkita ngayon. Nakangiti si Kurlan habang sinasabi niya, hey, nahuli si Brother Yufan ng isang hakbang. Hindi makikipagkita si Lord Maggie sa mga bisita ngayon, mabuti pang bumalik ka na. Medyo pangit ang ekspresyon ni Yufan habang sinasabi niya ito nang may malamig na pagsinghot, ang inyong City Lord Manor ay kumakain ng karne, hindi ba kayo mag-iiwan man ng isang subo ng sopas para inumin ng mga tao? Sa pagkakataong ito, tiyak na lalabanan kayo ng aming fan family. Tumawa si Kurlan at sinabing, hey, papasok na ako at aayusin na ang bagay na ito kay Lord Maggie ngayon din, ano ang gagamitin mo para lumaban sa akin hanggang sa huli? Haha, gusto kong lumaban, pumunta ka ng maaga sa susunod. Nang inig ng ilang beses ang mga kalamnan sa mukha ni Yufan, biglang nakaramdam ng kawalan ng lakas.
Mas malala pa rin ang pundasyon ng 4 na malalaking pamilya kumpara sa City Lord Manor. May pera at kapangyarihan ang mga tao. Sa bawat presyong iniaalok, ito ay 30% na mas mataas kaysa sa iba. Paano pag-uusapan ang mga bagay-bagay? Sa oras na ito, lumabas si Higan mula sa bulwagan, medyo pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang makita ni Kurlan ang ekspresyon ni Higan, hindi sinasadyang kumabog ang puso niya. Kapatid na Higan, ano ang sinabi ni Lord Meggie? Tanong ni Kurlan habang nakahawak ang mga kamay. Galit na sabi ni Higan, kamahalan Kurlan, bumalik ka na po. Pinabalik ko na po kayo, pero ipinilit ninyo akong istorbohin si Master. Ngayon, ayos lang. Pinagalitan niya ako ng husto, masaya ka ba? Malinaw na hindi na kayang panatilihin ni Higan ang kanyang orihinal na kilos. Hindi maganang pambabatikos na ito. Ngayon lang, pagpasok niya at pagbanggit sa pangalan ni Kurlan, galit siyang pinagalitan ni Meggie. Pati ang pagpapatalsik sa pagtuturo, ang ganitong uri ng mga salita, ay nasabi na niya. Kakaiba kung maganda ang mood ni Higan. Nailang si Kurlan. Isinuksok niya ang isang singsing na pangimbak sa mga kamay ni Higan at sinabi, narito ang 50,000 mababang uri ng mga essence stone ng Fiend, kunin mo na lang ito bilang bayad sa paggawa ni Brother Higan. Dahil may makikipagkita si Lord Meggie sa isang mahalagang bisita, hindi na manggugulo si Kurlan. Bibisita ulit ako sa ibang araw. Sino ang mag-aakala na direktang itinulak ni Higan ang singsing na imbakan at sinabing, ngayon lang, galit na si Master at sinabihan pa niya akong palayasin sa pagtuturo, ng ganitong klaseng mga salita. Hindi mo ba ako pinapapunta sa daan patungo sa kapahamakan dito? Bilasan mo, bilasan mo. Labis na nalulumbay si Kurlan. Hindi niya alam kung anong uri ng mahalagang panauhin ang makakasalubong ni Meggie. Kahit ang pakikipagkita sa City Lord, hindi naman niya patatalsikin ang sarili niyang disipulo sa kanyang pagtuturo dahil lang sa paghahatid ng mensahe, di ba? Bukod pa rito, wala siyang narinig na anumang kahangahangang kilalang tao na pumunta sa lungsod kamakailan. Mamaya, mas mabuting magtanong ka tungkol dito, at magbigay ng kaukulang kabayaran. Kung masasaktan niya ang Fiend Medicine Hall dahil sa bagay na ito, mas malaki ang magiging epekto ng mga pagkalugi kaysa sa mga napala. Nang masaway, naging malungkot din ang itsura ni Kurlan. Sumulyap siya kay Yufa na ayaw sumuko sa tabi, at walang pakialam na sinabi niya, sige na nga, hindi mo ba narinig na may kakausap na mahalagang bisita si Lord Meggie? Baka gusto mong pag-alitan ulit si Brother Higan. Ang mga salitang ito ay may medyo nakatagong motibo. Malinaw na inisin nito si Higan. Masama ang loob ni Higan ngayon at hindi niya pinsin ang Yufan sa tabi. Pagkatapos sabihin ito ni Kurlan ay saka lamang niya napansin na matagal nang nakatayo sa isang tabi si Yufan. Si Higan ang nag-asikaso ng maraming bagay para kay Meggie sa buong taon at isa ring makinis at mahusay sa sining. Nang makita niya si Yufan, agad na nagliwanag ang kanyang mga mata at lumapit siya upang bumati ng may ngiti, lumabas na dumating din si Young Master Yufan. Pasensya na, hindi maganda ang naging pag-entertain ni Higan. Ang mga salitang iyon ni Kurlan ngayon lang ay talagang nagpasuko na kay Yufan. Hindi niya inaasahan na si Higan pala ang nagkusa na makipag-usap sa kanya ng kaunti. Kailangan malaman ng isa, hindi man lang niya hinarap si Kurlan kanina. Anong sinasabi ni Brother Higan? Si Yufan ang biglang bumisita at nag-abala sa iyo, nagmamadaling sabi ni Yufan. Ngumiti si Higan at sinabing, pupunta si Young Master Yufan sa Fiend Medicine Hall, para rin humiling ng pagkakataong makipagkita kay Master, di ba? Bahagyang nahiya si Yufan, ngunit tumango pa rin at sinabing, aalis agad si Yufan at hindi nagagawa ng gulo para kay Brother Higan. Nagulat si Higan sa takot at dali-daling hinayla siya, sabay sabing, sentimo, huwag. Nandito na, aalis na para saan? Papasok ako agad para magulat, sandali lang. Sentimo, Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Higan at umalis. Naglakad na si Kurlan papunta sa pasukan, ngunit pilit niyang pinigilan ang kanyang mga hakbang. Tiningnan niya ang papalayong si Higan, galit na galit hanggang sa namul ang kanyang kutis. Ano ba to? Mula simula hanggang katapusan, hindi kailanman nagpakita sa kanya ng mabuting saloobin si Higan.
Kahit na pumayag siyang pumasok at magulat ngayon lang, may pag-aatubili pa rin itong tingnan. Pero ngayon, si Yufan mismo ang nagsabing aalis na siya, pero si Higen ang nagkusa na kausapin si Yufan at hindi ito hinayaang umalis. Si Higen pa nga ang nagkusa na pumasok at magulat. Hindi ba't sinabi niya kanina na sinabi pa nga ni Meggy ang tungkol sa pagpapatalsik mula sa pagtuturo, ang ganitong uri ng mga salita? Si Yufan mismo ay naguguluhan din, hindi alam ang nangyari. Mukhang hindi maganda ang relasyon niya kay Higen sa ganitong antas, di ba? Hindi nagtagal, masayang lumabas si Higen at sinabi kay Yufan, Sentimo, sabi ng Panginoon, hayaan mong maghintay muna si Young Master Yufan sa may pasilyo. Kapag tapos na siya sa tabi niya, agad siyang pupunta at makikipagkita sa iyo. Sentimo, Biglang dumating ang kaligayahan. Hindi naman talaga ito na-react ni Yufan. Ano ang nangyari? Sa tabi, ang ekspresyon ni Kerlan ay matagal ng maitim na parang ilalim ng wak. 1490. Kapatid na Higen, ano ito? Hindi ba't sinabi mong walang nakikita si Lord Meggy? Sinikap ni Kerlan na maging mas kalmado ang tono ng kanyang boses, tinatakpan ng galit sa kanyang puso. Medyo halata rin ang dobleng pamantayang ito, di ba? Hindi pa nga siya umaalis. Kumunat ang noo ni Higen at malungkot niyang sinabi, Man. Ang ibig mong sabihin ay nagsisinungaling ako sa iyo. Bakit hindi mo gawin ito? Pagkatapos lumabas ng master, maghaharap tayo ng harapan. Bagamat sinubukan ni Kerlan na kontrolin ang kanyang tono, hindi maitago ang pag-aalinlangan sa kanyang mga salita kahit anong mangyari. Biglang sumiklab ang galit ni Higen. Tinulungan niya itong pumasok para magulat. Kahit hindi niya natanggap ang anumang benepisyo, galit pa siyang pinagalitan ng guro. Hindi lang siya, isang disipulo, ang mayroon si Meggy. Isang pagkakamali lang niya ay mawawala na siya ng pabor, at wala nang makakasama sa kanya sa hinaharap. Kalimutan mo na kung hindi nagpapasalamat si Kerlan, gusto pa nga niya itong tanungin. Kahit ang isang bodhisattva na gawa sa luwad ay may kaunting galit. Sa wakas ay tumigil na si Higen sa pagpapakita ng magandang saloobin kay Kerlan. Sabi ni Kerlan ang may awkward na tingin, hindi ko maintindihan ang pagkakaintindi ni Kuya Higen. Ako. Pinutol ni Higen ang kanyang mga salita at sinabing may malamig na ngiti, wala akong naintindihan. Ang bagay na iyon dati, isipin mo na lang na hindi nangyari. Isipin mo na lang na ako ay may sariling opinyon. Ituring mo na lang na ako ay pabaya sa pakikipagkaibigan. Kamahalan Kerlan, bumalik ka na po. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kerlan, alam niyang labis itong nakakasakit kay Higen. Nakatayo siya roon, hindi makaalis o makapagtagal. Malamig na sabi ni Higen, bakit? Hindi pa aalis ang kamahalan. Maaari kayang gusto mo pa rin akong magpadala ng kamahalan. Sa wakas ay umalis si Kerlan ng malungkot. Ngunit ang hinanakit ay nagkimkim sa kanyang puso, walang makakaintindi. Sa kanyang katayuan at katayuan, kailan pa siya nakaranas ng ganitong uri ng pagtrato sa Capone Capital City noon. Habang tumatagal ang kanyang pag-iisip, lalo siyang nakakaramdam ng pagkailang, at sinabi niya sa seryosong boses, may mali siguro rito. Paano maihahambing ang relasyon ng fan family at Fiend Medicine Hall sa atin? Masyadong abnormal ang insidente ngayon, kailangan kong imbestigahan ng malinaw kung sino ang nakakasalubong ni Meggy. Sinundan ni Yufan si Higen papunta sa pasilyo ng walang ekspresyon. Itinulak niya ang pinto at tumingin, at nakita niya ang isang pamilyar na figure. Luigi, bakit ka nandito? Gulat na sabi ni Yufan. Sumama ka rin. Ako. Sinamahan ko si Source Knight na mamasyal sa lungsod. Sinabi niya na pumunta ako sa Fiend Medicine Hall para tingnan at sumunod ako, sabi ni Luigi na medyo namumula ang mukha. Sumama kay Source Knight. Nasaan siya? Tanong ni Yufan na may madilim na ekspresyon. Itong punk na to, sinamahan siya ng nakababata niyang kapatid na babae para lumabas, pero magaling siya, isinasabit niya ang nakababata niyang kapatid na babae dito mag-isa para matuyo. Ngunit isang kislap ng pagmamalaki ang sumilay sa mga mata ni Luigi nang nakangiti niyang sinabi, kasalukuyan siyang nakikipag-usap kay Lolo Meggy. Ang pag-uusap na ito ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Ano? Muntik nang mapatalon si Yufan, nagulat sa takot sa sinabi ni Luigi. Lumingon siya at tumingin kay Higen, at sinabing dilat na dilat ang mga mata, Kuya Higen, ang mahalagang panauhin na sinabi mong hindi ang Source Knight, hindi ba?
Ngumiti si Higen at sinabing, sino pa kaya iyon kung hindi siya? Hey! Ang pamilya ng mga tagahanga mo ay talagang nakatago ng malalim para imbitahan ang ganitong uri ng malaking tao at panatilihin ang iyong mukha. Naguguluhan na tanong ni Yufan, Big Shot. Hindi naman talaga masama ang lakas ni Source Knight, pero para sabihing malakas ang isang tao, medyo malayong mangyari iyon, di ba? Ano ba ang nangyari sa pagitan nito? Akala pa nga ni Higen ay alam na ni Yufan. Pero sa nakikita niya ngayon, para talaga siyang nasa kadiliman. Sabi ni Luigi nang may pagmamalaki, Kuya, alam ko lang na isa palang fiend apothecary si Source Knight noong nakita ko rin ang mga Source Knight refining pills. Isa pa, napakalakas ng klase nito. Inilarawan ni Luigi ng mga pangyayaring naganap kanina nang may ekspresyon ng pananabik na nagpatanga kay Yufan sa gulat. Ang una niyang reaksyon ay, itong Source Knight ba talaga ang Source Knight na iyon na kilala niya? Tila mas bata pa nga ng kaunti ang edad ni Source Knight kaysa sa kanya. Paano siya naging isang demonyong parmasyutiko na kahit si Lord Meggy ay hinahangaan? Pero nandito si Luigi, sino kaya iyon kung hindi ang gabi ng pinagmulan? Akala niya noong una ay may makikilalang mahalagang tao si Meggy, kaya naman ayaw niya man lang magbigay ng mukha kay Kurlan. Hindi niya inaasahan na iyon pala ang Source Knight. Hindi nakakapagtaka, nako, hindi nakakapagtaka. Ang pinanabik na iyon nang makita siya ni Higen ay dahil pala kay Source Knight. Anong klaseng pagkatao si Yufan? Halos agad siyang nakareact dito. Dahil sa sobrang pamilyar ni Higen sa kanya, tinatrato niya itong parang dayami na dapat atakihin. Dati, dahil sa pagtulong kay Kurlan na magpahatid ng mensahe, nasaktan niya si Meggy. Pero siya ang nakatatandang kapatid ni Luigi. Hindi malinaw ang relasyon ni Luigi at Source Knight. Natural lang na itinuring siya ni Meggy bilang isang taong malapit kay Source Knight. Ito. Bakit parang panaginip lang ito? 3 araw na ang nakalipas simula nang makinig ang 5 elder ng Fiend Medicine Hall sa sermon ni Mateo tungkol kay Dao. Sa loob ng 3 araw na ito, 5 tao mula kay Meggy ang nakinig na parang sila ay nasa labis na kaligayahan at pagkasabik. Hindi nila alam na ang pagpino ng mga pil ay mayroon pa ring napakaraming kalokohan. Lalo na noong nagsagawa si Mateo ng isang skill para mag-focus sa pill refinement, gumamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan at hindi rin nila nagawang istorbohin si Mateo kahit kaunti. Sa wakas, pinino pa rin ni Mateo ang isang mataas na antas ng gamot na tableta, na nagpamangha sa kanila. Noon lang nila nalaman kung bakit sinabi ni Mateo na mahina sila dati. Hindi man lang nila magawa ang pinakasimpleng pagtutuon, lalo na ang pag-usapan ang pagpino ng mga high-level medicinal pills. Alam din ni Mateo na ang ugali ng mga demonyo ay mainitin ang ulo. Karamihan ay prangka at walang taktika. Ang pagpapapokus niya sa pagpipino ng gamot ay talagang nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Pero, kung saan may kagustuhan, may paraan. Ang hindi paggawa ni Meggy ng lahat ng iyon ay pangunahin ng dahil sa hindi tama ang kanilang pamamaraan. Casual na nagbigay si Mateo ng ilang mga spell na nagpapakalma sa espiritu at nakatuon sa isipan sa kanila. Ang mga matatandang ito ay parang nakakuha ng isang napakahalagang kayamanan, walang katapusang nagpapasalamat kay Mateo. Masayang-masaya si Meggy nang dumating si Higen at sinabing hinahanap siya ni Kurlan. Paano siyang hindi magagalit? Kumpara sa pagpapalakas ng sarili niyang lakas sa alchemy, ano ba ang itinuring ni Kurlan? Bigla, parang may naisip si Mateo at sinabing, sige, ang kalokohan na kinakausap ko sa iyo nitong mga nakaraang araw, nakalimutan ko na ang mga dapat gawin. Natigilan ang 5 matatanda. Paano naging kalokohan ang paghahatid at pangangaral na ito ng Dao? Maliban na lang, ang mga bagay na isinalaysay sa kanila ni Mateo ay hindi naman talaga ganoon kalalim. Katulad ng pagtutuon ng pansin, ito ay mga pangunahing kasanayan ng mga alchemist, hindi ito kayang gawin ng 5 elder. Hindi masasabing isang uri ng himala ang kakayahang pinuhin nila ang kompletong mga tabletang panggamot. Siyempre, kahit na hindi nagustuhan ni Mateo ang pagpipino ng 5 matatanda gamit ang pil, hindi rin niya maaaring maliitin ang mga demonyong bot-ika. Ang alchemy skills ng lahing demonyo ay mayroon ding ilang mga nakapagliligtas na biyaya. Ano ba ang tamang sinabi ni Master Source Knight? Magpapadala si Meggy ng mga tao para pumunta at gawin ito agad.
Nakikiusap ako kay Master Source Knight na maging mapagbigay at ipangaral ang daw sa amin sa loob ng ilang araw pa. Walang kapantay ang paggalang ni Meggy kay Mateo ngayon. Ang pamantayan ng alchemy ni Mateo ay isang pag-iral na hindi niya kayang abutin. Pakiramdam pa nga niya ay hindi maihahambing ang iilang 3-star Fiend Apothecary sa lungsod sa isang maliit na bahagi ng Master Source Knight. Kahit na kaya nilang pinuhin ang mga 3-star medicinal pills. Pero sabi ni Mateo, dito muna matatapos ang pangangaral ng Dao. Pagdating ko sa Fiend Medicine Hall, gusto ko lang bumili ng ilang uri ng spirit medicines. Bukod pa riyan, may mga bagay pa akong dapat gawin at gusto kong pumunta sa 100 Nose Hall. Hindi ninyo magagawa iyon para sa akin. Pagkasabi ni Meggy, dali-dali niyang sinabi, hindi ba't sinasampal ni Master Source Knight si Meggy sa pagsasabi nito? Ilang uri lang ng spirit medicines, anong mabibili? Hanggat meron nito ang Fiend Medicine Hall, huwag mag-atubiling kunin ito. Kung wala, may kumpiyansa pa rin ang Fiend Medicine Hall na makuha ito sa loob ng maikling panahon. Para naman sa 100 Nose Hall sa gilid na iyon, hindi madaling pasukan ang pinto nila. Paano kung ganito, kunin mo ang Blood Yama token ko at umalis ka na. Hindi magdudulot ng problema ang mga taong iyon para kay Master. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.